Welcome back to Break It Down. At today, or tonight, meron tayong first time guest dito. Isa sa mga paborito kong up and coming battle MC, superstar, lyricist. Isa sa mga napanood ko nung wala pa sa Flip Tops. Ang unang beses siya napanood sa FRBL. Actually, yung pinakaunang battle na napanood ko yung laban nila ni Manda Baliw. So after nun, chinek ko lahat ng battles niya. At yun, ladies and gentlemen, we got Ruffian in the house. Yo, what's up? What's good? Maraming salamat, brother, sa pagpapaunlak. Salamat tayo. Yeah. Kamusta naman? Kamusta ka? Kamusta biyahe? Mukhang malayo-layo na ano yun ah. Yun nga, puta, mga 2 oras siguro bumiyahe tapos traffic pa. Yung Angkas Rider, di ako mahanap. Pero yun, mainit pa, no? Oh, sobra. Pero yun, maraming Pero salamat. buti nakapunta ka. Alam ko may pasok ka. Buti di ka pinagalitan ng Bahala ano na. mo. Fuck. Bahala na. Mas mahalaga ang passion kaysa kahit anong poke ng inang work. Kaya yun, salamat. Ano ba work mo ngayon? Teacher ka ba? Alam, Hindi, parang napanood ko sa battle. Pero teacher ka? Oo. Sir, Tapos ako ng education, secondary education, major in English. Yun, shoutout sa mga teacher ko sa URSP. Major in English, favorite subject ko yun ah. Yeah, yun. Pero hindi ko siya pinursu, parang pakiramdam ko hindi yun yung calling ko, parang gano'n, alam mo yun. Pero sa tingin ko parang pag tagal ng panahon, parang plano ko maging professor sa college. Ayun yung long-term goal mo. Ganun. Actually, nung edad mo ko, yun din yung parang long-term goal ko na parang pagtanda ako, gusto ko maging professor ng kung anumang subject eh. Parang kasi bilang mga MC, mga rapper, mga performer, naturally meron tayong propensity sa ganyan, yung mag-engage ng mga tao, maging public speaker, di ba? At ibahagi yung mga kaalaman natin. Siyempre tayo, yung battle rap, alam naman natin, kasama dyan yung poetry eh. So, bilang lyricist, gaano ka importante sa'yo na kumbaga, yung sulat mo, kumpara dun sa performance mo, ano ba yung mas pinapahalagahan mo? Ikaw, personally. Kasi may mga MCs akong kilala na kaya nilang dalhin pure aggression, pure performance. Meron din mga MCs na maganda sana yung sulat nila pero kulang sa, alam mo yun, conviction, kulang sa projection. Ikaw ba, paano mo ina-approach bawat battle mo? Sa akin kasi kung ako tatanungin personal, parang meron kasi akong trip na parang ilahad yung sarili kong style. Pero dahil nandun ako sa parte ngayon nung career ko na bago mo yakapin yung, alam mo yun, yung parang mismong ikaw, dapat makuha mo muna yung atensyon ng iba. So meron akong parte na may side ako na pinapakita ko yung gusto kong ipakita mismo, pero meron din akong side na parang hinahain ko to para makuha nung fans muna yung... Anong porsyento dun ang para sa sarili mo at para sa fans? Kumbaga, hati ba o mas inaano mo yung sarili mo? Nung mga huling battle siguro, parang karamihan dun lamang yung lamang yung pangsariling gusto kong i-showcase mismo yung parang kung matanggap nila ako dahil bilang ako mismo. Pero parang na-realize ko na dahil minsan may mga tao na parang gusto yung ganyan. Parang kailangan mo din mag-adjust ng konti para mas ma-appreciate ka nila. Pag lumalawak na yung parang mga yung ano mo, yung audience mo. Tsaka ako dun parang tsaka ako pwedeng ipakita sa kanila na ito talaga ako, parang ganun. Kasi sa akin mas parang ang tingin ko talaga sa pag ginagawa natin, parang sining talaga siya para sa akin. Hindi lang siya basta-basta tumutugma ka, nagra-rap. Parang sining siya na gumaganap ka bilang isang karakter na kung ano man yung dinadala mo sa laban na yun. Parang ganun yung sa akin. Tama. Ganun yung nakikita ko sa sarili ko na gusto kong maging pa, gusto kong mas mahubog bilang ganun. Yun, ganun yung nakikita ko. Okay, bago tayo patuloy, curious ako kung paano ka nagsimula. Saan ba, bilang rapper, anong, kumbaga, battle rap ba o music?
Ang Tsaka ilang taong ka nun? Pwede mo bang makwento? nangyari kasi nun, parang grade 2 ata ako. Tatay ko kasi ano siya parang mahilig siya sa mga slow rock lang, mga Bon Jovi, mga Bon Bryan Jovi, Adams. Ganun. Tapos nung nag-aral na ako nun, grade 2, meron akong kaklase na, di ba uso pa yung mga pinapa-burn na CD. Sabi ko, pera mo ako, ganyan. Hindi ko alam kung anong laman. Nung plinay ko, tumugtog yung My Game ni Mike Cosa. Hindi ka na't pasukin natin. Tapos sabi, may ganito palang klase ng tunog. Kasi araw-araw. Yun yung unang rap na napakinggan mo? Yun yung My Game. Hindi foreign? Hindi. Wala talaga. Yung foreign, ano na siya, dumating siya sa akin, high school na eh. Kumbaga, mas naano na siya. Tapos yun nga, yung My Game. Tapos nung sa Antipolo pa kami nakatira. Tapos yun, may mga narinig na akong iba, yung kahit bata pa ako, mga ganun. Tapos nung lumipat na kami sa Baras, yun na, parang nirarap ko sa stage yung kahit bata pa ako. Pakiramdam ko akin. Tapos biglang may lumapit sa akin na parang mas senior sa akin na, alam ko yung kanta mo na yun Tapos yun yung tropa ko ngayon na si Eric, yung nagpapirma sa'yo nung cup. Parang siya yung mas nag-influence sa akin na maging rapper. Tapos nung panahon na yun, ang uso talaga yung tongue twist talaga, twistero. Tapos, biglang lumabas kayo nun sa flip top. Grade 6 ako nun. Tinitira ko yung mga kaklase ko. Putangina nyo, ganyan. Pang-battle na yung pang-battle na. Pero asaran lang yung nanay mo, ganun. Tapos sa labas ng school, bumabattle ako, ganun. Tapos nung high school, sa kada recess, ganun battle. Tapos yung... Ano yun? Ikaw lang yung bumabattle o meron ding mga iba na marunong? Meron din, pero ang tingin kasi nila nun sa battle rap, di ba kahit anong battle rap, flip top tawag nila. Ang tingin lang nila parang simpleng asaran. Parang asaran lang, damayan ng nanay, ganun. Pero para sa akin kasi, dahil nga meron akong konting background sa pagra-rap, parang naano ko din na pwede mo siyang gamitin pa para mas mahubog ka. Sa akin, hindi ako sanay idol ko yung Chakra, idol ko sila Smag, pero hindi ako, parang pakiramdam ko, hindi ako pang mabilisang Tapos yun, nung pakiramdam ko, kaya ko nang bumatil. Parang sa isang inuman, parang, kunwari, ikaw, nagiinom ka, tapos ako nagiinom. Parang pinagtapat lang tayo dun sa inuman, tapos isang buwan makalipas, nag-set na ng event. Yun yung unang battle ko sa Battle Rap, 2015 yun. Anong liga to? Tanay Rap Battle League. Yun, yung kalaban ko si Vincent, may liga Active din siya. pa ba tong liga na to ngayon? Yung Tanay Rap Battle League hindi na, pero yung Insane Battles ni Vincent, na siyang unang kong kalaban nun, may sarili na din siyang liga ngayon. Tapos yun yung parang nagtutuloy nung mga labanan dun sa Tanay. Tapos yun, simula nun, dun na nagsimula. Parang 2015 yung parang, yung nagsulat talaga ako, nagkabisa talaga ako. Dun yung nangyari noong 2015. Tapos, doon na nagsimula. Hanggang sa, doon ko nakasabayan si Manda. Doon kami una nakita sa FRBL na to? Hindi, sa Tanay Rap Battle League kami una nakita ni Manda. Noong 2015. Tagal na rin pala kayong magkakilala niya. Doon talaga kami parang kami yung mga unang batch doon sa Rizal na parang magtotropa ganun, bukod Kalatay. Pero parang kayo rin yung rivals? Hindi kasi... I mean, sa lahat ng roster, kumbaga kayo yung pinaka, cream of the crop. Tingin mo sa batch nyo. Siyempre, mahirap magbuhat ng sariling bangko. Hindi ko kasi parang pairamdam ko kasi parang kada laban, kaya akong talunin ni Manda. Parang yung tingin ko talaga kay Manda. Parang kahit sino sa amin, ito yung pag sumikat, ito talaga yung sisikat si Manda. Kumbaga kasi hindi naman sa pagano. Yung estilo kasi, hindi siya pang masa. Pang masa, Ganun. Pero kung pag-uusapan sisikat sa battle rap, alam namin si Manda talaga yun. Kumbaga pag naglabang kami, natatalunin na ako niya ni Manda, ganun. Tapos yun, nangyari na nga na naglabang kami sa FRBL. Noong 2017, may una pa kami laban nun, natalo niya ako. Parang ang naging dahilan kung ba't nanggigil ako sa FRBL para bawiin sa kanya yung talo ko. Natalo ka niya dun sa una? Oo, dun sa... Unang harap niyo? Oo. Nagharap kami noong 2017, tinalo niya ako. Tapos nung nagkita namin sa finals ng FRBL, parang sabi ko, kailangan kong bawiin yung talo ko. Parang gano'n. Kasi... Doon nagsimula yung run mo, di ba, sa FRBL? Oo, sa FRBL na. Doon na talaga yung Parang... Sino nagpasok sa'yo doon?
Kasi, yun nga, parang naririnig na nila Ryan, yung may-ari ng FRBL na Shoutout kay Ryan at sa FRBL. kay Ryan tsaka kay Crime ng FRBL yun. Parang naririnig na nila yung pangalan kasi 'di ba Rizal lang naman parang may magaling dito, itapat kaya natin dito sa magaling dito sa atin. Parang ganun dati hindi pa tournament yun. Kumbaga may isang MC sila na gustong itapat sa akin. Kaso dahil sa trabaho, hindi ako maka-attend, parang ganun. Tapos biglang nung pwede na ako, saktong may naggawa na sila ng tournament. Yun na yung unang-unang tournament nila, yung one-up tournament. Tapos nasali na ako doon. Yun yung unang beses na bumatel ako. Unang beses kong bumatel sa FRBL tournament. Tapos yung huli, finals ng tournament na yun. Yun, ganun yung nangyari. So ano yun, parang consecutive yung panalo mo doon, syempre, di ba? Oo, ganun. Para may isang default na hindi pumunta yung kalaban. Yun nga yung binanggit mo sa akin na mag-commit, di mo kaya mag-commit ka na lang ng suicide. Ang galing ng linya na yun. Parang nagulat ako nun, syempre parang yung video nun hindi pa ganun kalinaw. Pero sabi ko, ba't ganito yung quality ng bara? Sabi ko, parang dapat pang malaking liga to. Pero napanood ko muna yung kay ano yun yung laban yun ni Manda dun eh. Nakita ko rin yung ano mo dun eh. Parang, sabi ko, parang iba to Parang bars siya, pero alam mo kung paano siya i-presenta na hindi siya boring eh. Alam mo yun? Kaya, kumbaga, hindi birong sumabay kay Manda Baliw na one-liner, two-liner eh, di ba? Ayun, may hirap kasi nung kay Manda kasi ano siya parang sobrang lawak ng sakop ng estilo niya. Kumbaga kahit di ka nakikinig ng battle rap, pwede niyang makuha yung attention mo eh. Parang ganun yung mahirap talunin kay Manda. Siguro napaganda na lang din kasi nasa small room. Parang ganun. Kumbaga, kahit yung sulat Feeling mo ba yun yung ano mo, small room? Yun yung mas gusto mo kaysa sa big stage? Palagay ko kasi kumbaga gusto ko yung big stage, pero kung gusto kong mas maintindihan ako sa small room. Kasi kumbaga yung pagkaatahi ng sulat mo dikit-dikit, mas maintindihan nila sa small room eh. Kumbaga sa crowd, hindi kumpara sa malaking crowd na sabog yung boses. Tsaka yung atmosphere din no? Iba. Okay, so after mo nag-champion ng FRBL, ano na yung next mo dun? Yun, tinawagan mo na ako. Ayun na pala yun. Parang merong mga ibang liga nun na parang sinusubukan akong pabatilin sa mga liga nila. Kaso parang pakiramdam ko nun, wag muna ganun, parang pahinga. Parang siguro may nararamdaman ako na baka may biglang kung sakaling nangyari. Ganun. Parang ayokong masyadong pagsawaan agad ng tao, parang ganun. Tapos, yun, tinanggihan ko yung mga ilang ligang nag-aalok ng battle. Tapos biglang kinontak na ako ni Zaki na hinahanap mo nga daw, hindi ako mapaniwala. May mag-a-add sa'yo. Biglang may mag-chat sa'yo. Biglang nakalagay, Marlon Looney. Damn! Tapos yun, sunugan na. Nangyari na yung sunugan. Tangina. Sino ba yung unang kalaban mo nun? Si Red. Si Red pala. Yun yung parang, tindi nun. Yun yung nangyari. Bumaha ng Red nun. Pawala ng Red. Wala, hindi yung, siguro, hindi ko maano sa mga Pilipino dahil hindi lang ganun kadami yung parang fans ng foreign leagues, di ba? Karamihan, di ba, sa ibang bansa, puro name flips. Parang hanggang mamatay ka name flips. Parang ganun. Kaya siguro ganun yung na-adapt ko. Kaya pinipilit ko na din baguhin ngayon kasi... kasi ang nangyari kasi, tinusundan natin yung Western, di ba? Lalo na pag battle rap fan ka talaga ng... Yung legit battle rap fan na yung global circuit yung sinusunod mo. Ang problema kasi, hindi naman problema, hindi nga problema eh. Ang magandang nangyari. Magandang nangyari, yung Pilipinas na yung naging pinakamalakas sa battle rap. So para siyang in a way, tayo na dapat yung nagsiset ng standard eh. Di ba? Magandang ano. Tsaka parang mas na-master natin eh. Dahil nadala natin sa mainstream eh. Kumbaga sa kanila, sila Disaster, sila Thesaurus. Si Disaster, sikat siya kasi syempre tumatawid siya ng mga pelikula, tumatawid siya ng mga ibang bansa. Pero kung iisipin mo yung mga ibang battle rapper doon tulad ni Thesaurus, para lang siyang normal na hindi siya celebrity level eh. Alam mo yun? Parang bihira lang yung mga battle rappers na celebrity level. Siguro sino na yung tingin mo para sa'yo
pinakamalaking pangalan na sa battle rap. sa battle rap sa ibang bansa. Siguro si Dis pa rin. This, di ba? Si Disaster talaga. Kasi siya yung siya yung nabanggit na paborito ni Eminem na di ba? Kumbaga, ang hirap niyang sa ibang bansa kasi, di ba? Yung music, ang lawak, yung pinakaano na lang talaga is kung si Eminem talagang gagamitin niya yung pangalan niya para i-anchor yung battle rap doon as a whole, di ba? Tulad ng ginagawa na rin naman nila Drake, di ba? May event na nandun si Drake, parang siya yung nagdagdag pa nga siya ng premyo. Ng premyo. So yun, pero yun nga, balik tayo dun sa Pilipinas na talagang tayo na yung nagsiset nung tayo na yung battle rap capital ngayon. So, yun, ano pa ba? Bago natin ituloy, ano ba tawag dito? Hanggang saan yung naabot mo dun sa tournament ulit? Ng Sunugan? Sunugan. Finals. Finals versus Kay Zaki yun pala, no? So, unang pagharap nyo yun, di ba? Oo. Parang maganda magka-rematch sa flip-top din, no? Dahil ako, personally, yun, dalawa kayo ni Zaki sa mga parang talagang napansin ko na yung mga up-and-comers dati na parang ito yung magdadala ng sulo. Ito yung next na magtutuloy ng tradisyon. Kaya yun, simulan na natin to. Yeah. Papanoorin natin ngayon ay galing sa tournament din. Isa Buhay 2024 tournament, Surgenio versus GL. Ano ba to? Semis ba to o finals? Alam ko, second round pa lang. Ay, second round. Tama, second. Kasi parang ano yata yung sunod? EJ Power. Tama ba? Yun yung semis. Okay, sige, simulan na natin. Shoutout palagi, Box and Dose Bad Grip Clothing. Nanalo ng coin toss. Si GL, pinili niyo ba una? Si Surgenio, tig 2 minuto dapat. Tournament battle ito. 7 ang urado natin. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 12. Surgenio. Yo! Arik, ba't ba ganyan yung binigay mo sa akin kalaban? Mukhang pastor na walang simbahan. Game? Siya daw ay aktivista galing UP. Palakpakan. Isa na namang aktivista na bading. Napureklamo at katwiran. Aktivista na bading. Malaki ang tsansa niyang lumisan. Yan ang gusto ko kay Sur. Yung niya, aggression niya. Tsaka yun, kaya niya nasilat si Mot dun sa sa Sunugan Solid din yung classic. Di ba? Iba yung niya iba yung gigil niya Minsan nga, talagang nagsispill over na sa actions niya yung niya Isa siya sa na-enjoy ko na maging agresibo. Di ba? Parang kasi ramdam na ramdam mo pag si Surgenio naging agresibo Tubi, palakpakan. Isa na namang aktivista na bading. Napureklamo at katwiran. Kung aktivista tong praning, malaki ang tsansa niyang lumisan kasi pinabangga niyo sa tangke. Kung aktivista niyong lumiban, pues pagpalis ko sa sahig ay makikita niyo yupian. Record niya daw, 1-1, kaya marksman. Lupet! Master sa ML, nice G. Kaso pinanood ko mga laban nito, standing niya 9-3. Maka ML bars lang nag-imbento. Tsaka gas-gas na yung 1-1 wordplay pare. Wala ka na bang ibang mas witty, sir? Narinig ko na yan sa motos dati. Ba't ba nagagawa mong i-retail? Ano bang gusto mong patunayan? Master ka sa ML? Yung mga champ nyo dito, ako umaapa, kaya malalaman nyo ako mas better dyan. Naging finalist ng unang sabak, ang naging champ na agad sa second run. Kaya kung master yan sa ML, ba't nyo tinatapat yung nerdong yan? Sobrang baba pa nung level, di pa panlaban yan sa mga Legend 1. Okay, wala ko alam sa ML. Parehas tayo, kaya hindi ako naglalaro ng ML. Di ko alam ano nangyayari dito. Yung Legend Pero alam ko, may second meaning ba yung ML niya o rectang ML lang sinasabi? parang paramdam ko ML lang eh. Kasi ang alam ko lang sa ML yung rank na Legend 1. Parang rank ko yun sa... mga ML Masters dyan. Ito na yung pagkakataon nyo para mag-comment. Comment nyo yan dyan. Wala din akong alam sa... ML, okay. So, si GL ba kilala na nag-ML?
Di ako familiar eh. Kumbaga, alam ko kasi si GL, Tataka ko pa saan galing yung angulo eh. yung sigurong sa ano, parang pakiramdam ko yung 1-1, parang character siguro. Talaga? Hindi ako sigurado eh. Yun yung, ano, kumbaga baka Hindi ka ba gamer? gamer pero hindi Console. sa, ano, Console. hindi sa, Console ka? console. Pareho tayo. PS5. At 2K tayo sa susunod. Yun, hindi ako ano sa mobile. Ayoko ng mobile. Sakit sa mata eh. Oo. Comment nyo guys. Sa second run. Kaya kung master yan sa ML, ba't nyo tinatapat yung nerdong yan? Sobrang baba pa nung level, di pa panlaban yan sa mga Legend 1. Pero ang ganda Oo, ng mas rhymes madami ha, kang tsaka battle, Pero internals. sa hip-hop, ako'y mapapansin di mo ka-level boy. Kasi mga galawan ko, aba pang legend noy. Kami, kasosyo na ng flip top sa mga collabo shirts na may dissenting Roy. Isa na ako sa nag-aambag sa Bills Ulol para mga sahod nyo inyong na-e-enjoy. Nag-a-apply ka pa lang ng skills dissenting mo, tol. Roy. Kami nagpapasahod ng nag-e-employ. O ano daw, apply, employ, sahod. Diba? Kita naman yung evidence. Di pwede mo kang matalino lang sa trabahong to, dapat magaganda din yung reference. Oh, mayabang na ba ako at asbag? Porque yung negosyo ko nasali. Pinamukha ko lang di ako astanggad pero yung profit ko madami. Kasi nagtatawag na to ng gods. Tingin nyo tutumbas na nga yan? Ginagawa mo lang yung hayop ka para umugong papangalan. Para sa'yo, yung pag gumagawa ka ba ng wordplay na halimbawa, alam na natin na staple na halimbawa yung profit tsaka profit. Alam, since the beginning of time, di ba marami nang gumamit na rapper niyan. Paano mo siya mas, kumbaga, okay lang ba sa'yo yun? O nahaharapan mo ba ng paraan para ma-flip siya into a fresher, ano? Sa akin, katulad ng profit na yun, nagamit ko na yung kaya ano eh. Naalala ko, nagamit ko na siya nung laban namin ni Vitrum. Kumbaga, kung gagamit ako ng ganun siguro, kung direktang tatama sa kalaban, parang pakiramdam ko. Katulad dito kay Sur, parang, di ba yung profit, kinonekta niya dun sa kita niya bilang businessman. Kumbaga, sa akin, parang, basta konektado yun sa pagiging aktivista ni Vitrum eh. Parang, Okay. parang sinabi ko na, parang sunod-sunuran lang din pala. Parang gano'n. Tama. Ganun, Kumbaga, justified yung paggamit sa kanya. Ganun. Parang, Tsaka yung creative limitation niya, kumbaga, na ano niya na, para talaga dun yun. Oo, parang Hindi lang dahil ginamit mo yung profit na... kasi di ba katulad nung barko, tas barko, di ba parang ilang Marami beses nang na gumamit. sobrang dami na din. Yung profit, panahon pa ni Francis M. yun eh. Is he a profit for profit or is he making money off it? Ayun, ganun. Ganun sa akin, siguro, nagamit ko siya dahil sa parang flow nung pag-iisip ng bagay na konektado dun sa kalaban ko. Siguro, ganun yung nangyari dun. Pero kung tatanggalin ko ba, tinanggal ko yun, parang ganun. Kasi, yun nga, parang laspag na siya. Pero nandun nga kasi sa parte na susugal ka kung obra ba yun. Kumbaga, pwede naman siyang ulitin eh sa paggamit kung mabibigyan mo ng bagong variation eh. Di ba kasi wala siyang pinagkaiba sa imamak mo yung linya eh. Sa bagay, di ba? Di ba? Imamak mo yung linya, ginamit mo lang din ulit eh. Oo, tas sabay, nilagyan mo lang ng... Ng bagong twist. ganun. Di ba? So parang ganun din siya eh. Parang anong pinagkaiba doon? Yun lang, comedy. Eto, seryoso ka lang dito, di ba? Sa bagay. Parang ganun eh, di ba? Pero yung profit ko madami. Kasi nagtatawag na to ng gods. Tingin nyo tutumbas na nga yan? Ginagawa mo lang yung hayop ka para umugong papangalan. Yung desperate moves mo at galawan, pang mortal at human lamang. Oo, tumatawag ka sa Diyos sapagkat may gusto at kailangan. Kasi magaling ba to? Galing din Sabi mag-rhyme kay ni, JD, ano, kung Sureño. usapang underground, well, sheesh! Ang galing na May line sopa. map Oo. Kaso yung next line, pag ginanahan magpasabog, pwede doon magbomba. Yung mga tao naman parang tanga sumigaw ng bongga. Ang well ay balon. Bakit may bomba? Hanep! Nagigib ka sa balon gamit mo bomba? Bakit? Ba't ba nagpo-bomba sa balon tong bisa? Parang may delay siya ng konti.
Bakit? Galing, galing, galing. Nagigib ka sa balon gamit. Galing, no? Na ano nyo yung tatlong ano na yun. Tatlong elemento nun, nung poso, di ba? Yung balon, tas Balon na ano. bakit? Galing. Bakit may bomba? Hanep! Nagigib ka sa balon gamit mo bomba? Bakit? Ba't ba nagpo-bomba sa balon tong bisa? So, nasira yung sapatos ko. Ba't ba nagpo-bomba sa balon tong bisayang to? Tangina nito, sobrang bobo. Waray Alam mo, yan. okay sana yung mga banat mo kung ginamitan mo ng poso. Bye! So, anong gagawin mo? Kaya niya sinabing Bisaya. Kasi Para makonekta. para makonekta yung poso. Okay. Sabi ko, parang waray yata to ah. Ba't ba nagbobomba sa balon tong bisayang to? Tangina nito, sobrang bobo. Alam mo, okay sana yung mga banat mo kung ginamitan mo ng poso. Bye! So, anong gagawin mo? Magpapaulan ka ng English lines. Lilinlangin mo yung Pilipino. Sasamantalahin mo yung stereotype na pag nag-i-English matalino. Magbabanggit ng nitrogen o kaya hydrogen at carbon. Mga chemical pagsasamahin, magkaroon lang ng reaction. Galing yan. Ganyan yung Pagsasamahin, magkaroon lang na. Parang first time na gamit yun, no? Yung ganong ano, Ganong phrasing nun, no? na mas maganda yung suntok na Reaction. Parang ano nga siya, no? Parang ginamit niya yung style ni GL, parang binalik niya, no? ganong, Ganito yung mga bagsakan ni GL, di ba? Yung mga... yung parang naka-set up yung ano, yung katulad nung sa Poso, di ba? Parang binalikan niya pa yung binitawan niya ng linya. Ganun. Tsaka yung ginamit niya kay ano yung reactor, di ba? Kanino nga ba yun? Yung Iron Man, dahil lang sa maraming reactor, di ba? Parang ganun din yung effect nito eh. At carbon, mga chemical pagsasamahin, magkaroon lang ng reaction. Aling nun, solid punto yun. Ganyan yung mga nerdo pag nasa battle rap. At pagiging champion yung illusion. Yung mga chemical pinagsasangkap, kasi yun nga daw yung solution. Pwes di mo na mapapabilib yung mga netizens kasi gago, corny naman. Kaya tong G, after mag-element, sigurado open na yan. Oh, ini-English mo lang yung dulo. G after mag-element. Rich ba yun? Medyo eh. Element. OP na yan. OP na yan. Medyo rich na siya eh. Kasi, Element. paano yung HIJK? Sa bagay, no? Diba? G element. Medyo rich siya. Kung nilagay niya sana yung, hi, joke lang. Hi, joke. HIJK. G pagkatapos mag-hi, joke. Sayang eh, hindi napunan yung part na yun eh. Pero gets ko yung intention, maganda yun ha. Kung nilagyan lang ng reinforcement pa, no? Ang ganda sana ng payoff niya. OP na yan. OP na. Pero yun nga, medyo rich siya para sa akin. Pilip yung mga netizens kasi gago, corny naman. Kaya tong G, after mag-element, sigurado open na yan. Oh, ini-English mo lang yung dulo para magmutulog matalino at makulay. Pues itatatak ko sa bungo mo, iba yung matalino sa mahusay. O sige nga, subukan natin kung sino sa atin na mahusay humabi. Di ba sabi mo ay tubig kagagi, tara paalunin mga tubig sa labi. Ito na ba yung gusto mo mangyari? Yung matalo mo si Sur sa Makati? Sumabay ka tipakita mo sa akin, di ka ba na pinanaka-Google palagi? Eh bakit kasi naging mabenta pyesa na download lang doon? Napakadaling gawin ng repa kahit sila kaya yung ganon. Wala akong paki sa meta-nyeta, tangina akin tong taon. Kung ito yung kid na bagong meta, talo na ngayon. Okay, solid ender yun. Meta talo na ngayon. Tsaka yung ano, solution. Tsaka yung reaction. Feeling ko yun yung high points ng round nun. Ano yun, classic Surgenio, aggressive. Yung rhymes niya talagang, alam mo yun, hindi basta-basta 2 syllables lang din eh. Nag-ano rin siya eh, kinukompleto niya rin yung 4-bar setup na maraming syllables yung tinatamaan niya eh. Ano lang, parang may mga, yun nga, may mga hindi masyadong kompleto na yung sa element, sayang, maganda yung potential sana, pero
Pero isa sa magaling sa kanya yung parang sinusundutan niya muna. Parang tinitrigger niya yung punchline bago niya bitawan. Parang siniset up niya muna ng paunti-unti. Tulad nung Bisaya. Oo, di ba? Yung ganun. Tas Yung isa Poso. din, Poso. Oo. Maganda din yung ano. Kahit mga simpleng salita lang, kayang baguhin yung impact. Yung ng- impact, totoo yun. Yung mismong punchline. Yun yung maganda din sa... Tsaka yung ender niya lumakas dahil nanggaling sa flow. Di ba? Parang, Oo. kumbaga kung wala yung flow, parang may tatalo na ngayon. Parang ganun lang. Nagkaroon Pwedeng ng walang- variation parang no? ganun. Parang nagkaroon ng, ito, kain mo na ng coleslaw. Tapos, karnihan ulit sa dulo. Di Ganun, ba? maganda yung ginawa niya dun. Pero kung wala yung flow, baka hindi ganun kalakas yung reaction makuha nung ender niya sa tingin ko. Pero goods yung ano niya. Yung Pero buong feeling round. ko yung ganun na round, kaya ni GL tabunan yun eh. Natalunin. Yung ganun na round. Parang, siguro nakulangan ako dito sa opener. Parang pa-build up yung ginawa ni Sur eh. Siguro yung opener niya yung ML part. Siguro dahil hindi ako nag-ML, kaya parang medyo magaan para sa akin yung... Pero kahit kung babase mo din sa reaction ng tao, parang hindi din ganun kaano yung impact ng ML bars eh. Oo. Diba? Parang, Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin kasi alam kung ako lang ba yung hindi nag-ML eh. hindi ako Baka yung iba, baka mamaya ako lang pa hindi nag-ML, so nag-ML lang. Hindi, kasi kung karamihan ng tao dyan nag-ML, di sana may bigat sa kanila yung Totoo. punchline, di ba? Totoo. Pero parang wala eh. Kaya kumbaga, kahit nag-ML ka siguro, tas di mo naman... Tsaka parang hindi public knowledge na nag-ML si GL eh. No? Bagay. Parang pinaka-madikit, malapit dun yung mga streamers eh, no? Sila Shay, diba? Parang ang ano niya kasi, parang nilalain niya yung linya ni GL na konektado sa ML. Parang Talaga may ganun ba? Ganun yung part na parang binago mo yung standing. Di ba yung sabi niya 1-1 tas 9-3? Binago mo yung standing para lang, parang connecta niya lang yung ML dun sa bara niya. Parang ganun yung sinasabi ni Sor dun sa... Okay. So yun din yung disadvantage pag gagamit ka ng certain references na merong parang isang grupo lang ng Pili tao lang ng tao yung yung nakakaintindi, di ba? Okay. Ayun, ganun yung Katulad nung ginawa ni di ba, ni Daylight tsaka ni Nitty, yung parang, yung linya ni Nitty na puro 2K, tungkol sa NBA 2K. Kumbaga, kung di ka nagto-2K, di mo magigets yung mga sinasabi. Parang ganun. Yung but galing na 2K? Ganun. Ayun. Dapat mga common siguro laro lang yung gamitin. Super Mario, mga kasi pag ikaw yung nag-deliver, tapos, halimbawa, gusto mo yung laro na yun, syempre, passionate kang i-deliver yun eh, no? Pero, alam mo yun, at your own risk pa rin siya eh. Kasi pag gusto mo yung reference, syempre, ganado ka nun eh. Minsan kasi, magpapander ka sa crowd na parang, etong mga crowd na to, nag-ML din to. Okay, oo. Pero kung halimbawa, galing lang din sa'yo, ang hirap pag hindi mo talaga ginagawa eh, no? Halimbawa ako, mag na-Naruto bars ako pa. Parang hindi eh. Kasi hindi mo naman talaga alam yung Naruto, ganun, diba? Sige, tingnan muna natin yung sagot ni GL sa round 1 bago natin husgahan. Pero meron ka pa bang comment sa round ni Sorhenyo? Siguro sa tingin ko kung mahigitan ni, katulad nga sinabi mo yung simula ni Sorhenyo, parang medyo laylay. Kung yung round 1 ni GLA paangat, kaya niyang talunin yung round 1 ni Sorhenyo. Kasi kilala naman si GL na maganda magsimula, tas maganda siya mag-ender. Tas siya pa yung pangalawang babanat. Kaya, totoo. yun lang May sa advantage. Sige, panoorin natin si GL. Yeah. Simula ng aking round, tahimik lang. Alam niyo ba ka-rhyme ng bagyot etivac? Fuck your very whack! Tong gago iiyak! O brutal to reenact! Parang Loki nung ninakaw niya yung Tesseract! O bars ko bibiyak! Sa skull mo tilit Yung Tesseract, yun yung parang di ba? Yung... Parang shape na impossible siya eh.
Hindi yung Tesseract na sinasabi ko sa, ito, parang reference yan sa ano. Sa Marvel. Sa Marvel. Pero yung actual Tesseract sa science fiction. Alam mo ba yun? Hindi ako pamilya. Kumbaga para siyang bagay na may more than 3 dimensions, parang 4 dimensions. So mahirap siyang i-explain i-google nyo yung itsura ng Tesseract. Parang ano siya impossible object siya na maano ng senses natin. Parang limitado yung senses natin para... Napanood mo ba Interstellar? Yun. So parang ganun, di ba? Parang iba yung... kumbaga, di ba, time, space, sa ibang galaxy or sa ibang may iba pang dimensions na hindi alam ng tao. ng Kumbaga, tao. yung sa atin, yung limitation ng utak natin hanggang dito lang. Hanggang dito Kasabay, lang. merong mga multo, yung ghost na tinatawag nila doon. So yun, parang ganun yung Tesseract. So parang nadaanan ko dati yan, pinakita yung itsura ng Tesseract. Parang may 3D model sila. Ang hirap niya nga gawin Pero, dito sa mundo na to Yun, nabanggit mo yung Interstellar. Kasi yung Interstellar nasa top 3 yun ng best movies of all time. For Ikaw, sure. Para sa'yo, anong Christopher Nolan. top 3 mo na, kung may top 3 best movies ka? Para Best mapanood movies? ko din kung sakali. Parang depende by genre Pero kung off the top, siguro number 1 paborito kong movie. Off the top hindi all the time. Parang ngayon lang naisip ko, Big Fish. Hindi ko pa napapanood. Yun, sobrang inspirational na movie nun. Tsaka, magandang movie yun. Solid. Big Kasi Interstellar nasa top 3 ko yun. Kaya Yeah, Interstellar. Of course. solid yun. Tapos yun, yung... Kung paano nila kasi, yung visuals, kung paano nila pinakita yung mga dimension, yung black hole. Kumbaga, scientifically accurate as possible din Tsaka yung oras na nasa Jupiter sila, kung gaano kakatagal doon, gaano katagal sa Earth, parang ganun yung pinag-aiba. Yun, lupit lang din ng idea na... Yun ang maganda dito kay GL kasi yung mga ginagamit niyang mga salita, alam mo yun, parang pag science fiction nerd ka, talaga magi-geek out ka talaga no? Parang, Tesseract! Ang dami mo na agad maiisip parang... Pero iba pa ito sinasabi niya. Ako, hindi kasi ako masyado updated sa Marvel din Ako naman, ayun naman ang alam ko. Ano yun? Ano yung Yun Tesseract yung sa Tesseract Marvel? na parang sinabi niya kasi parang iiyak, diba? Yung Loki. Kasi parang may part doon si Loki. Namatay siya para sa Tesseract ata. Pero nung sa part na may part na ninakaw na ni Loki yung Tesseract para makompleto nila yung Infinity Stones ni Thanos. Kinuha ulit nila kay Loki yung ninakaw na Tesseract. Parang ganun yung nangyari. Pero para saan yung Tesseract doon? Yung Tesseract, pag cube siya. Pag nadurog siya, nagiging bato siya na isa sa mga bato na kailangan ni Thanos. Sa diba yung si gauntlet. Thanos sa gauntlet meron siya. Yun, isa yung Tesseract doon sa Space Stone. Space Stone yun. Okay. Yun yung, kaya binanggit niya yung So yun Loki. represented by a cube siya doon. Doon, cube. So yun nga, parang siyang impossible shape sa science fiction. So, yun. Ulitin nga natin. Pakinggan natin yung... Na tayo sa Tesseract. Naligaw no? Mula ng aking round, tahimik lang. Alam niyo ba ka-rhyme ng Bagyot Etivac? Fuck your very whack! Tong gago iiyak o brutal to reenact. Parang Loki nung ninakaw niya yung Tesseract. Oo, bars ko bibiyak sa skull mo tilit ka. At pagsilip sa loob, makikita nyo na lang na sa utak nitong henyo ay may picture ni Badang. Ganun ba yun? Ano ibig sabihin nun? Kasi taga silang yung gang. isa na naman setup ni GL na Alam ko na. Hindi may ibig sabihin to Dahil may yata may history yata si Surhenyo tsaka si Badang. Dahil parang, taga Baguio ba si Surhenyo? Oo, Baguio. Kasi si Badang alam ko, napunta rin sa Baguio dati. Hindi ko alam kung nagka-beef sila. Baka ito yung tinutukoy ni baka nagkasagutan to sa Kaya nasa loob ng utak Nasa loob niya. ng utak niya si Badang. Si Badang, lahat naman nakakaaway ni Badang. Hindi naman tayo magugulat. Kita nyo na lang na sa utak nitong henyo ay may picture ni Badang. Ganun ba yun? Kasi taga silang yung gangster, kanyang piniling best life. O silang taga silang ang nagpi-feeling west side. Sa sur na medyo norte, tanginang disenyo. Pero sa bagay, asahan nyo sa bobong may alias na henyo? Gets nyo?
North, South, East, West. Di ba nakakahilo? Parang hawak mo yung compass, tas ako'y magneto. Oh! Yeah! Ganyan lang yun. Yeah! North, Kulit si Soreño. Si Soreño passionate talaga pag bumabattle. Eh. Parang, kahit di niya round talaga, makikita mo Okay, na ang kontra niya. gusto na mag-rap eh. No? Hindi. Wala yun. Magnet. Wala, pinalakas lang ng Ano, mga magneta din ako komplikado. na linya. Kay G-Clown yata yun. Parang, okay din gamitin yung mga ganito eh. No? North, South, East, West. Di ba nakakahilo? Parang hawak mo yung compass, tas ako'y magneto. Oh! Yeah! Gusto ko yun. Yun yung parang kulang kay GL dati nung una ko napapanood si GL yung ano eh, yung parang kulang siya sa angas sa personality. Ngayon, na ano na niya eh, pati yung linaw ng delivery niya, yung confidence niya, kita mo buong-buo na talaga eh, no? Gusto ko yun, Mas yeah! maganda na yung ano niya ngayon. Para na siyang si ano eh, si Harry Potter doon sa book 7 eh, no? Parang dark na eh. Deathly Hallows. Oh, Deathly Hallows na eh. South, East, West. Di ba nakakahilo? Parang hawak mo yung compass, tas ako'y magneto. Oh! Yeah! Norte at Sur, parang North at South Pole, malamig, relaxing, chillax ang hangin, kaso tunaw yung icing, kasi North to South Pole ako'y global warming! Kaya ano na, Mr. Sanay ako na wala akong fan. Di ba ako yung sala? Sa init, sa lamig, kita mo yung wider range. Dito weather lang, fuck ako yung climate change. Kasi taga-late ito, sakto, di sanay tumakbo. Ika'y simpleng taga-Bagyo, inaharap ko bagyo, ano? Henyo to, putek, saan ka sinabihan? Saan yung Einstein, Galileo, Da Vinci sinapian, di ba? Walang gravity ang bag. Kahit old school, di ka bida. So paano naging henyo kung walang Newton pinakita? Yun yung sinasabi ko. Yun yung sinasabi ko kanina dahil binanggit ko yung profit, di ba? Kasi di ba yun parang staple na siya na hindi naman parang ibig sabihin ginamit na ng iba. Hindi mo na pwedeng gamitin eh. Kumbaga yun lang yung ingredients, same ingredients. Pero mas nakakahanga pag yung mga ingredient na ngayon lang. Ngayon mo lang na... Ngayon mo na alam ba yung Newton? Newton pinakita. Tapos nagbanggit siya ng mga henyo din na sa iba't ibang larangan, di ba? Di tsaka ang dami ng ano eh, di ba? Dami ng chances na ano ba, si Tipsy D, di ba? Ay, ginamit mo, di ba, yung Diba? Einstein, di ba? So alam mo yun, marami ng chances dati. Siyempre, dami na rin nakalaban ni Tipsy D. Pero yung Newton na, di ba, hindi rin siya umano eh. Kumbaga, napaka-inventive talaga ni GL. Maganda sa kanya talaga. Para siyang ano eh, anong mas itatapat mo doon sa reaction, sa chemical reaction, Newton? Anong mas ano sa'yo, mas matimbang? Ano, parehas pa scientific yung Diba? nila eh, no? Pero Reaction. parang Yung reaction kasi narinig ko na sa mga battle rap sa Amerika. Kumbaga marami nang laro sa reaction. Pero yung Newton kasi Taglish eh. ayun, hindi pwedeng gamitin sa Hindi Amerika. pwede. yun. Kaya parang mas ano siya eh, no? Mas umaangat siya eh. Yung iba kasi parang, hindi ko sinasabi na sila, pero may mga ibang rappers na cheat code nila yun eh. Yung halimbawa, kukunin lang nila yung either yung rhyme o yung wordplay sa ibang bansa. Tapos gagamitin sa ano. Tapos yung ibang part na yung gagawin Tagalog. Kaya parang pag nakagawa ka ng wordplay na Taglish tsaka Tagalog, parang mas nakakabilib eh. kasi Kaysa sa yung pure English yung ano. Hindi mo talaga ano. Parang magdududa ka eh na, tangina. Kasi ang dahil ko nahuhuli na gano'n eh. Hindi ko na nasasabihin kasi. Ang dahil ko nahuhuli na gano'n eh. Parang, teka, kaya ano yun ah. Parang, pero may isip ko, oo nga no, hindi naman mapapansin kasi hindi naman nanonood ng ano yung mga Pilipino ng King of the Dot, ng URL. Mga accent, baka hindi na, O, hindi na lumusot na to, mapansin. no?
So yung iba parang ganun din yung halimbawa, wala ka na masulat, karaming ka na, takina, dala ko na URL, ito. Parang feeling ko ganun, pag nilalagay ko yung sarili ko sa ano nila Pero, siguro kung may enough time ka, feeling ko ang daming laro na pwedeng, ang dami kasi natin mga dialecto rin di ba? Pwede mong i-cross yung Bisaya sa Tagalog, Bisaya sa English, alam mo yun? Ayun, yun naman sa tingin ko yung lamang nung mga, yung katulad yung marunong mag-Bisaya, tapos sabay magaling sa Tagalog, tapos kaya pa mag-English. Kumpara sa amin na Tagalog lang yung tsaka English. Parang limitado yung kaya naming i-extend. Halimbawa, nasa gubat, di ba? Parang kaya mong 3 style ng salita, pwede mong laruin lahat. Parang ganun. Totoo. Yun yung nagiging lamang nung... Pag multicultural ka, mas maganda yung mas makulay. Yun nga, pwede mong i-cross yung mga wordplay Okay. So yun, solid. Na point yun. Parang ito yung pinaka solid yun na linya dito so far. Sa round 1. Kahit old school di ka bida. So paano naging henyo kung walang Newtong pinakita? Kuha niya yung crowd. Purbida! Pero sige, tangina. Parehas tayong Nikola. Ikaw yung Tesla ng battle rap kasi innovator yan. Ako yung Nikola na Jokic kasi ako ay joker lang. O joke lang yun kasi poser yan. Inyo, ha? Baka ating limot. Kasi pagtanong sinong sur ang sagot, yung tinalo ni Mot. Yeah. Tan-i-nang legacy yan. Career defining. Yung simpleng silver medal ginawang silver lining. Kaya nung championship sa sunugan, nagmakaawa na lang, please Mot, bigay mo na. Gago ka nga. Kaya nagliwanag sa spotlight nang wala sa oras. Baliktaran. Ironic pagkatodas na si Tesla yung nagnakaw ng light kay Thomas. Galing na ano pa niya, no? Nakonekta niya. Nikola Tesla. Tapos sabay yung Edison, di ba? Tapos nagsimula sa Newton yun. Ayun nga. Ayun na. Parang feeling ko, enough na yun para tabunan yung round 1 ni Sorhenyo. Sa spotlight nang wala sa oras, baliktaran. Ironic pagkatodas na si Tesla yung nagnakaw ng light kay Thomas. Oh yes! Ang galing no? Parang ang daming nilagay ni GL doon na palabok sa simula nun para ma-justify niya na Tesla. Si no? Mind conditioning na parang Nikola, joke lang. Kumbaga, lahat justified di ba? Kaya kahit i-backtrack mo, hanapin mo yung punot dulo, talagang... Nikola pa rin, no? Konektado pa rin. Siya bulletproof siya, di ba? Maganda yung... Ayun yung magandang matutunan din yung mga ganong estilo Sa mga katulad yung mga na talaga na pagka nagsiset up, yun nga yung mind conditioning. Parang... Lalo kasi lumalakas yung impact ng linya, yung maganda talagang Kumbaga parang siyang alley-oop no? Parang pag mas maganda yung angulo, mas mawi-windmill mo yung dunk Kasi kung tinomas niya lang Edison tapos ganun lang, kumbaga may magre-react kasi pero hindi ganun ka-solid yung magiging punto na binitawan niya. Yung parang ganun lang. Tsaka kumbaga dumadagdag siya doon sa ibang punchline. Nagtutulungan yung mga punchline para mas malaki silang punchline. Ay, galing. Okay, sige. Dating sumabay sa Rookie of the Year ngayon, pan-rookie na lang. Di ba nga ang obvious? Di na yan sasabay sa Mot, pati nga sa Motos. Di na sasabay sa Motos. Pero hindi. Tinalo niya, Panginoong Batas. Isang old fucking God. My God. Sige, yabang mo. Pero walang talab yan kung ganun. Kasi yung Panginoon niya may noon, yung kaharap mo yung ngayon. Kaya nga
nga All kaya nga gods. tinawag kitang Tesla. Yung electric yan na car. Kasi kita mga par na kung wala yung current, di yan naandar. Konektado pa. Nagamit pa rin eh. Galing ang puta. Kaya ano, mga Pinoy? Henyo ba to? Tao ba to? Hindi, di ka tao. Hayop ka at bagay kang pagkain. At yung simpleng pangyayari, yari ka sa akin. O tao, bagay, hayop, pangyayari, kulang ba kategory? Well, goods lang total. Kasi alam nyo na bilang henyo ay wala sa lugar. Kaya lugar, tangina, Okay lang. iba ang natural sa pinilit lang, puro fit. Parang masyadong na-set up, no? Tapos medyo hindi ganun na- ka, ano. Masyadong mahaba yung setup para sa punchline. Hayop, pangyayari, kulang ba kategory? Well, goods lang total. Kasi alam nyo na bilang henyo ay wala sa lugar. Okay na yun, Kaya nakuha na lugar, niya eh. tangina, iba ang natural sa pinilit lang, puro feeling lang dahil ang tunay na henyo. Tahimik lang. Tahimik lang. Ayun yung ano niya kanina, intro niya. Panimula niya, di ba? Yun yung, ano niya, ano, uunahin niya yung... Di ba may ganun siya? Ganun. Unahin niya yung Ganun style punchline, unahin niya yung ender. Yun, lumit pa rin nung ano niya. Yun, malinaw sa akin, GL yung round 1 na yun. Oo, yung dulo niya, ano talaga eh, sinunod-sunod niya eh. Tapos simula, umpisa eh, yung parang pagsisetup. Yun nga, ang tagal nating nag-usap tungkol dun sa Tesseract, yung palang yung panimulaan niya eh. Oo nga eh. Di ba? Ganun ka, ano yung... Tapos mas naiintindihan nung ano. Tsaka nagmukha siyang ano, no? Parang rebuttal. Oo. Kasi binanggit niya yung mga chemical reaction. Parehas silang bumase sa science eh. Oo, yun yung mga coincidences na parang mapapaisip ka na ano rin talaga eh. Lalo na pag talagang paghahandaan yung isa't isa. Minsan magkakapareho kayo ng ano eh. may nangyari na ba sa inyo gano'n na parang parehas kayo nung naging angulo na ano? Kanino ba? Meron naman, pero minsan kasi ginagawa ko parang case-to-case basis eh. Minsan pag sinabi niya to, may babaguhin ako sa, alam mo yun, may babaguhin ako sa round ko. Hindi final yung round ko lagi eh. Parang lagi ako may iniibang part eh. Depende na lang kung, ano eh, kung yung kalaban mo sigurista eh. Pero kung halimbawa yung kalaban ko parang medyo aklas, na parang sugal yung style. Kumbaga kung meron akong space sumugal, Susugal ka. susugal ako eh. Dahil gusto kong mas, ano yung tawag dito? Hindi siya robotic. Alam mo yun? Parang kang reactionary ka. Parang kung, sige, kung ano yung gagawin mong suntok, yun yung gagawin kung ano. Kung ganito gagawin mo. Kaya alam ko, binanggit ko na to sa isang review eh, na parang mas idealistic kung lalabang ka talaga na gusto mo manalo. Dapat 6 na round dala mo eh. Diba? Imbis na mag-overtime ka, diba? Hatiin mo na lang sa mga tamang ano, tapos magdala ka ng 6 na round na solid, na parang kung ito gagawin mo, ito gagawin ko. Parang ganun yung ano eh, ganun yung pinaka ano na approach eh, kung gusto mo talagang maging mutant. Sobrang hirap, 6 na rounds, no? Tapos sabay lahat, sabihin natin 3 minutes. O, tapos yung iba dun, di mo magagamit. Yun Yun yung ano dun eh. Kung willing kang kumbaga mag-throw away. Doon mo malalaman. Kasi yung iba talaga sinisiksik nila, ito lahat. Yung drop ko, rarapin ko sa inyo lahat. 7 minutes. Parang minsan, parang gusto mo na magpakamatay. Okay. Di ba? Parang, ano eh, iba't iba yung ano eh, iba yung pagiging concise, ibang ano siya eh, iba siyang art eh. Kumbaga, madaling manglunod ng tao at minsan mauumay ka din eh, lalo na kahit na rapper ka pa eh. Dahil lalo na pag sa gabing yan, ilang battle yan, di ba? Tapos pagja-judge ka pa, hindi siya ano eh, yung pagja-judge hindi siya kapareho ng manonood ka lang eh. Ibang ano siya, lalo ngayon nanonood tayo ng ano, break it down, pinopost mo pa, di ba? Feeling ko kasi yun yung isa sa ano ko din eh, yung sa side ko yung nabanggit mo eh. Ay, di kita pinaparin. Hindi, wala. Ano yun, kumbaga, yun nga yung...
on the spot. Pero hindi. Maraming hindi lang ikaw, marami. Si Shei. Ayun, Diba? Yun, ang nangyayari sa akin kasi Overtime. parang, ayun nga, yung sinasabi mo yung draft na parang pairamdam mo kasi lahat sobrang ganda eh. Kaya pipilitin mong isalpak lahat. Parang gano'n. Ayaw ko naalala mo sa sunugan yung halos 15 minutes ata isang round ko. Ayoko, tama. Putang ina, Ikaw nga pala. Nasumakto. Sumakto ba yung topic natin? Solid yung ano. Sumakto. Kasi, ayun yun, putang ina. Paano ko tatanggalin to eh? Parang saktong-sakto sa kanya. Tapos ang nangyari, parang pala tinanggal ko na lang kasi wala din nakuwang magandang reaction. Parang gano'n yung... Kumbaga negative pa yung makukuha mo reaction. Tsaka yung attention ng tao, hindi siya pare-pareho eh. Hindi lahat yun parang kaya kang anuhin ng... Kumbaga, hindi ka papakinggan doon na para kang teacher na, uy, kailangan kong makinig dahil masisiro ako. Hindi eh. Kailangan mong makuha yung ano nila eh. Yung maikli nilang attention at mapahaba eh. Parang bola siya na kailangan mo i-dribble eh. Na dapat hindi tumigil to sa sa lupa. Pero, yun nga. Ba't nga ba natin na-open yun? Anong nag-trigger nun? Ewan ko, nalimutan na. Nakalimutan ko na. Ba't natin na-open yung long rounds eh? Hindi, yung 6 rounds. Sinabi natin, yung by by case-to-case basis, di ba? Kasi kung ganun nga, iba kasi yun eh, yung mag-stack ka lang ng ideas, madaling gawin yun eh. Kumbaga, sige, yun natin. Pero yung i-compartmentalize mo sila na, eto, pag siya, sarcastic, ito gagawin ko. Minsan kasi pag sarcastic yung banat, mahihirapan ka na eh. Pag wala kang baong sarcasm din, pag halimbawa masyadong rekta yung sa'yo, tapos binanatan ka ng sobrang sarcastic, di ba parang yung round mo, Nabasag lang nung basag agad, mauna ka man o maging pangalawa ka eh, di ba? So yun siya sabi ko. Anyway, sige. Nakakuha kayo ng tips. Ngayon, ako din. Ayun, di ba sabi mo kanina, ano ba yung mga, sabi mo may mga gusto kang itanong na... Hindi nyo isang dahilan kung bakit gusto kong mangyari to kasi gusto kong matuto sa GOAT po ng ina. Hindi ako, isa lang akong observer ngayon, pero abangan nyo pag naging active na ulit ang observer. Malapit na. Kung ako sa inyo, yung mga idol nyo, sabihan nyo na, kulitin nyo, dahil tong idol ko. Hindi ako, lang ako. I'm still a student of the game pa rin, yung pa rin ang tingin ko dyan. At sobrang daming magagaling ngayon, pero yun yung dahilan ba't ako na-excite bumalik. Dahil pati yung mga fans, na rin. Kumbaga, alam na nila kung paano makinig, kung paano ma-appreciate ng battle rap. Ayan. Sige, na tayo? Round 2 na tayo. GG. Let's go. Okay. Ang tunay na henyo daw, tahimik lang. Bakit parang ang ingay niyan? Tangina, tama ako sa round 1, di ba? Puro salitang banyaga para magmukhang matalino. Di ba? Yung pagkakalathala niya, malinis. Bigyan na natin to ng award, tangina mo ha? Best in English. At halata naman. Halatang halata naman yung mga words. Sakto pa yung suot ni GL nakapolo. Parang atin ng recognition eh. Pero yung yung intro dyan, yung pula niya na salamin, dapat ginamit niya yun eh, no? Yung Dr. Octopus niya na salamin. Please, bigyan na natin to ng award, tangina mo ha? Best in English. Bigla. Halata naman. Halatang halata naman yung mga words niya na English, nakuha niya sa Google, may isa pa siyang award, Best in Computer. Magigil na. Gumigigil eh. Inalo daw ako nung mod. Pwes,
Sa tira mong yan, hindi masakit kasi may dala na akong Tingin mo cure. napipiko na si GL dyan. Yung mukha niya eh. Oh, no. Lumilingon-lingon na din siya sa Kaisor eh. May gigil eh, no? Ulit mo ha, lakas ng round 1 mo ha. Buhay niya sa Google, may isa pa siyang award. Best in computer. Si Arik. Si Arik. So, ano daw, tinalo daw ako nung mod? Pwes, sa tira mong yan, hindi masakit kasi may dala na akong cure. Sino ba yung putang inang mod na yon? Yung tinalo ni Sur! Oh. Okay? Galit na galit. Galit na galit si Sur. Ano siya, no? Talagang passionate person, man. Ayun yung ano niya, kailangan Sur. tapatan ko yung round 1 mo ng aggression, ng gigil. Di parang sinabihan pala siya, no? Na parang nakilala ka bilang, tinalo ni Mot. Sino ba yung Mot na tinalo ni Sur? Nayamot. Di inisip ni Sorhenyo dito siguro. Kailangan niyang i-rebat yun. Pero kung hindi niya i-deliver ng ganun ka, alam mo yun, ka-exaggerated, baka lumagpak siya eh. Diba? Halimbawa, ginawa niya lang yun na parang nonchalantly na, diba? Pero katulad niyan, wala din naman masyado nakuwang reaction dun Umano rin eh. Hindi, sa ano niya, sa utak niya, bago niya i-rebat, parang kailangan kong anuhin to. Todo. Itodo. Kasi pag sinabi ko lang na ganito, Parang hindi totoo. parang hindi totoo eh. Parang walang dating eh. Hindi masakit kasi may dala na akong cure. Sino ba yung putang inang mod na yon? Yung tinalo ni Sur! Oh. Okay? Sabi niya kay Lipgram, oy, ayaw niya nun. Line marking. Hindi. Ayaw na ayaw niyan sa line marking kasi yun ang sa estilo niya lalamon. Yung mga line marker dyan, ituloy nyo lang. Yung mga rules nito, wala yun. Ito nga nagbabanggit ng issue, pati mga bisyo ng hinamon. Oh, lahat naman tayo nagsisilipan lang ng kamalian sa kahapon. Anong inaano mo? Gusto mo mag-adjust kami sa'yo? At dahil dyan, sabi niya kay Marshall Bonifacio, oo, ang konyo ay bro code. That's why I'm confidence. Confidence ka? Totoo, sabi niya. Pagsabihan mo nga tong agent mo na ayusin niya yung statement kasi pag naubos niya yung patience ko, gagawin ko tong patient. Kasi confidence ka, halatang putrages ka. Sa sobrang confident mong hayop ka, naging confidence na. At bago ko ituloy ang aking round, Ano yun? Hindi ko na gusto ko lang ba... Parang medyo ano yun, no? Confidence. Dahil sobra. Hindi nga. Natin. patient. Kasi confidence ka, halatang putrages ka. Sa sobrang confident mong hayop ka, naging confidence na. At bago ko ituloy ang aking round, gusto ko lang banggitin yung punchline. Punchline. O, ba't ako gagaya sa'yo? Yung punchline sinasabi sa umpisa ng laban. Kaya tingin nyo kagad ay lamang to. Yung mga crowd naman, hiyawan. Naging kontrolado ng tangan to. Ibang klase si GL, lahat ng banat niya talagang aabangan mo. Paanong di aabangan, tarantado ka, pinaaabangan mo? Eh, sinasabi mo, di ba? Na parang may, mind conditioning lagi na sa mga setup. Magandang yun. Magandang obserbasyon ni yun. Ang gulo na napili niya dun para tirahin si GL, no? Pero yun nga, yung leading dun, medyo hindi ganun ka-convincing pa. Lalo na sa pinanggalingan ni, na round ni GL. Yun, parang sira na naman sa simula si Sur. Nyo talagang aabangan mo. Paanong di aabangan, tarantado ka, pinaaabangan mo? Oh! Ito yung punchline ko, ha? You're screwed, blablabla, you're screwed, bang! Mongoloid! Ito yung kupal kasama sa movie trip, eh. Yung tipo nakakatakot yung senaryo, biglang babanat ng, tingnan mo yan, nakakagulat, may multong lalabas sa banyo. Putang ina mo, spoiler! Okay. At ang masama pa doon, yung una punchline bago setup na concept, ninakaw lang sa comedian. Okay. Oo, kay Dave Chappelle yun galing.
na siyang inakaw niyan sa TV. At sakto yung referensya niyang ginamit. Yun. Yung isa pang bara niyang na wiki. Siya daw si GL kasi Green Lantern. Yun ang niyabang niyan sa city. Kaya pala Green Lantern. Alam ko yung ano na yun eh. Yung joke na yun eh. Yung puncher in the pussy yata eh. Parang sinabi ni Dave Chappelle, I could make a joke. I could tell you the punchline first. And the punchline is, parang ganun yung puncher in the pussy. Parang nagtawanan na agad yung mga tao. Tapos hinintay kung paano siya pupunta doon. Basta parang ganun eh. Sinasabi niya na yung konsepto na yun, kinuha ni GL kay Dave Chappelle. Ang galing ni Sor kasi naano niya pa yun, no, na kung sakaling na-discover niya ng natural, nalaman niya na ganun. Parang, di ba? Parang... Ako, nung napanood ko si GL, parang, hindi ko naman inisip na ninakaw niya, pero parang alam ko na yun. Parang ginawa niya ni Dave Chappelle yun. Kasi ako, ano rin ako, mahilig ako sa mga komedyante, mga stand-up comedians. Yan, Dave Chappelle, sila Bill Burr. Yung magagaling yun kasi kung gusto mo maging battle rapper na effective din, kailangan mo rin aralin yung ano nila, techniques nila sa pacing, kung paano, iba rin yung ano eh, mga komedyante, mga stand-up comedian. Hindi lang sila nagra-rhyme, pero yung projection nila, kung paano nila pinipace yung words nila, yung mga pause, yung mga sinasadya ng mahabang pause. Ano yun eh, art din yun eh, iba yun eh. And pag ikaw, pag nag-iisip ka ng joke, halimbawa sa kalabang mo, parang na-anticipate mo na ba na magiging nakakatawa to o parang sugal pa rin? Parang gano'n. Siguro, pag natawa ako, feeling ko matatawa na rin yung ano eh. Pag alam ba, na-excite ako sabihin na, basta ako, parang feeling ko natatawa ako, wala akong pakialam kahit walang ibang matawa eh. Dahil para sa akin, ewan ko, marami rin man ako napapatawa. Feeling ko sa kahit nung bata pa ako, kumbaga yung confidence ko sa sarili ko as a comedian, kumbaga, nandun pa rin. And yun din yung isa sa mga gusto kong gawin dati, maging stand-up comedian. Ibang rin yun eh. Lagi nga ako sinasabihan ng mga tropa sa sila Ryan Rems, sila sa Comedy Manila. Game, Looney, ka? Sabi ko, ang hirap. Sabi niya, ikaw nga, nagra-rhyme ka pa eh. Sabi ko, iba yun eh. Yun nga yun eh. Kumbaga, sa tingin mo kaya may pagkakataong mangyari yun? Oo, siguro. Parang feeling ko kaya ko rin. Pwede siguro. Isa yun sa mga parang mga pwede kong gawin in the future. Maganda. Looney, tanga lang yun. Pero kailangan ko pa siyang pag-aralan. Yung mga tropa natin dyan sa mga tropa natin stand-up comedians sa Pilipinas. Shoutout sa inyong lahat. Okay. Nakakagulat, may multong lalabas sa banyo. Putang ina mo, spoiler! At ang masama pa doon, yung una punchline bago setup na concept, ninakaw lang sa comedian. Okay. Oo, kay Dave Chappelle yun galing, na siyang inakaw niyan sa TV. At sakto yung referensya niyang ginamit, yung isa pang bara niyang na wiki. Siya daw si GL kasi Green Lantern. Yun ang niyabang niyan sa city. Kaya pala Green Lantern kasi yung concept mo nanggaling lang kay DC? Ulol! Lalo na sa line bite. Akala nyo dito ewan ko. Hindi naman kasi kilala si Dave Chappelle as DC. Kumbaga, DC yung initial niya. Pero... para makonekta niya lang yung Green Lantern. Tsaka si Dave Chappelle, hindi siya ganun kasikat sa Pilipinas. Si DC. Diba? Parang, pwede siya, siguro, pero kailangan mo pang, ano yung DC? Kailangan mo pang hanapin, hindi siya apparent eh. Hindi siya yung parang, nga, no? DC agad. May mga punchline kasi na parang hindi mo na kailangan basahin or i-rewind. Parang isang rinig mo para siyang nandyan na sa harap mo eh. At hindi yun parang kasalanan din ng listener or ng pag hindi niya na-gets agad. Kasi yun nga yung mo eh. Para mas hanapin yung pinakamadaling way, di ba? Best words in the best order. Tsaka yung battle rap, yun nga yun eh, ang hirap mag-judge dyan eh. So, dapat padaliin mo yung trabaho ng judge, di ba? Hindi mo papahirapan yung judge, hindi nyo na-gets! Gagano. Na parang proud ka. Parang siya eh.
counterproductive siya sa'yo as a battle rapper kung gagawin mong cryptic yung mga ano mo eh, di ba? Yung mga banat mo eh. Ayun yung malapit kay GL kasi di ba kahit komplikado yung mga terms na ginagamit niya. Parang Nakalutang lang siya. Hindi siya yung parang kailangan mo pang hanapin sa dayami yung ano, yung karayom. Asan yung punchline? Asan dun yung ano? Asan dun yung intention? Nandun ba sa DC? Nandun ba sa kumbaga saan kami magfo-focus? 'Di ba? Saan yung genius nung line? Saan siya concentrated dun ba sa kasi parang inano niya eh, sinet up niya ng Dave Chappelle. Tapos napunta na dun sa DC na Green Lantern. Green Lantern. Medyo ano eh, wild nung tawid eh. 'Di ba? Although pasok pa rin siya dahil DC nga naman Dave Chappelle. Pero para sa akin lang naman 'yun. Para sa akin lang 'yun as sa mga napapanood kong battle rap na may mga ganung linya eh na maganda siya pag i-justify mo agad sa, ano ba, may lyrics ka dyan, pwede mo siyang i-explain. Pero yung isang rinig, para sa akin, mas mataas yung score nun eh. Yung isang rinig, pasok na, ba, yung kanina, yung Newton, di ba, parang, di mo na kailangang anuhin eh. Kahit na marinig mo pa lang, kahit hindi mo i-rewind yung linya, ikaw mismo as a writer, alam mo na parang, oh nga, no, may laro dun ah. Na kahit hindi mo na buong narinig, alam mo na, pwede mo siyang i-fill in the blank sa utak mo eh. Dahil ganun siya ka-accessible eh, di ba? Ayun din yung inaano namin pagka nag-uusap-usap kami parang mga magtotropa. Tapos parang pag nababanggit na, kunwari ikaw, di ba? Ayun yung malupit kay Looney, parang gano'n. Ayun yung malupit kay Looney. Kung paano niya, kumbaga salitang alam mo na, naiisip mo na. Pero siya yung nakapagsabi. Parang dahil nakuha mo kaagad, parang tangina, alam ko na yun. Pero sinabi niya, parang gano'n kadaling kuhanin yung mga sinasabi mo. Parang abot kamay lahat. Abot kamay, Ganun yun yung malapit na ano din sa'yo. Parang hindi mo na, katulad sinasabi, hindi mo na kailangan pahirapan yung O kasi, tulad sa ano, hindi naman ang talino, hindi lang naman sa dahil magaling ka mag-English eh. Di ba? Maraming sukatan ng talino eh. Di ba? Merong matalino, mga magagaling, ano, mag-drawing, merong talino, yung galing nila sa ano, pagkumpuni ng mga bagay-bagay. Yung iba sa salita, yung iba kumbaga, ganun din eh. Ganun din sa battle rap eh. Hindi mo siya pwedeng dahil di ka naintindihan or mahirap kang intindihin. Doon mo lang mailalagay yung talino mo eh. May talino rin sa pag ano eh. Paano mo kino-construct yung mga bara mo eh. Paano ka mag-strategize. Paano ka maging tactician. Paano ka mag-sacrifice ng mga linya na alam mong mag-aano sa ano mo, sa ego mo, ano mo yun, pang sarili mo, pero ano siya eh, parang kailangan mo rin ng maturity and control para ma-realize yun eh. Na, ayun, parang ano siya eh, disiplina din siya eh. Yan. Okay, tuloy natin. Dave Chappelle yung galing na siyang inakaw niyan sa TV. At sakto yung referensya niyang ginamit. Yung isa pang bara niyang na wiki. Siya daw si GL kasi Green Lantern. Yun ang niyabang niyan sa city. Kaya pala Green Lantern kasi yung concept mo nanggaling lang kay DC. Ulol! Lalo na sa line bite. Akala niyo dito nagnanakaw? Lalo, manika wordplay na dalang punchline. Minsan ang sinabi yun ni Lip Cram. Someone dyed hair. Si Sak Maestro. Parang sinabi din yun minsan. Yung wordplay mo kay MB, lumalago na. Kay Kiram nagawa mo pang madugas? Yung password 2 week. Ano, ituloy ko pa? Baka umabot tayo bukas. Ito na ba yung current nyo? Wala. Sa sobrang dami ng battle rapper, no? Parang yung angulo na yan, sobrang common na yan, no? Din. Oh, last pag na ano na din yun. Na sa tingin ko ding angulo na ginagamit pa din. Kasi kahit katulad niyan, mga sinasabi niyang ginamit na linya ni GL. Dahil din sa sobrang daming laban ni GL, hindi mo na matatandaan na sinabi pa ba ni GL. Parang may ganun yung mga... Tsaka yung may binanggit siya, dye hair, parang ginamit na rin sa ibang bansa yun. Hindi lang si Sak Maestro. Hindi lang si Sak eh. So, ano rin eh, no? Importante din yung kung ano eh, yung integrity mo dito pag magbibintang ka, no?
sasabihin mo na ganito. Hindi rin siya gagana sa lahat ng rapper. Hindi lahat ng sasabihan mo gagana at hindi lahat ng magsasabi. Parang mag-work para sa kanya. Depende pa rin no? Sa sinasabihan mo at sa nagsasabi. Tsaka gaano ka din kasigurado na ikaw mismo wala ka pareho. Parehas halos na gano'n, di ba? Sabihin natin may 10 kang laban. Kabisado mo pa ba lahat ng 10 laban mo na yun, di ba? Parang isa ding yun. Paano pag bumalik sa'yo yung angulo na gano'n? Totoo. Diba? Paano mo dedepensahan yun? Okay. Play mo kay MB, lumalago na. Kay Kiram nagawa mo pang madugas. Yung password 2 week, ituloy ko pa? Baka umabot tayo bukas. Ito na ba yung current nyo? Wala yan. Hindi na magtatagal ang buhay. Umaastang communist ng bayan, galawang Marcos yan, kaumay. Kasi kung excellency yung usapan, mismong inambayan ng patunay, na yung current nyo, wala yan. Talagang sanakaw lang mahusay. Ito na ba yung Yung current administration, tapos nakakaw mahusay. Okay din yun. Okay na laro yun. Hindi lang niya lang kumbaga kung siguro may kinalaman din doon yung mga setup niya, para kasi tumatalon-talon no? Kaya walang yung momentum, matibay na yun. yung momentum hindi ganun ka hindi niya na-keep, kaya yung crowd parang medyo patsi-patsi yung reaction din. Kaumay, kasi kung excellency yung usapan, mismong inambayan ng patunay, na yung current nyo, wala yan, talagang sanakaw lang mahusay. Pero solid yun Ito na ba yung idol nyong may train? Na siyang ginusto nyo ng labis? Isa na daw professional sa game kasi nagte-train of thoughts ng adis? Kaso yung laman naman ng train, puro inuumit lang sa artist kung pang-professional yung train. Bakit mali yung pinapractice? Professional train. Ina-upgrade mo lang mga lumang disc, dinedenggoy mo ang sining. Yung double meaning ng train. Professional yung train. Practice. Okay. Parang sugal din pag wordplay yung punto ng mo ng punchline mo. Basehan ng punchline mo, wordplay. Wordplay, tas hindi siya nakuha. Ganun. Or hindi siya masyadong atake. Alam mo yun? Ayun yung, mahirap. Parang meron ka lang binabanggit na Hindi, atake siya, pero hindi siya direkta. Parang sinasabi mo lang yung quality niya. Di ba? Mahirap na nga yun. Mahirap na sugal. Kung pang-professional yung train, bakit mali yung pinapractice? Ina-upgrade mo lang mga lumang disc, dinedenggoy mo ang sining. Tapos magbabanggit ng unhuman shit para sa tenga merong tining. Puro reverse sa kanyang verse. Ngayon, nagigets ko na yung meaning, nakakabuo sa kaka-reverse. Magaling sa reverse engineering. Nakakabuo sa kaka-reverse. Reverse engineering. Ina-upgrade yung lumang disc, unhuman shit. O di ba naging alien na yung topic? Teka, nasa na ba ako? Alien na yung topic? Sinasabi niya reverse engineering kasi daw yung mga UFO, di ba, na bumagsak sa Roswell, yun daw yung pinanggalingan ng mga bago natin technology ngayon kasi ni-reverse engineer nila. Yun yung inaano niya din sa human disc din siguro na parang UFO. Tsaka inaano niya, kumbaga, nakikita ko na or na-imagine ko yung frame of mind ni Sur pag binabati niya si GL, parang, ito mga scientist, dito naman, scientific. Alien, di ba? Kasi usually si Sur, hindi ganito yung mga niya, di ba? Iba rin yung mga reference nito ni Sur. Pinaka-solid niya talaga yung kay Mot, no? Susunugan din. Engineering. Pareho. Ina-upgrade yung lumang disc, unhuman shit. O di ba naging alien na yung topic? Teka, nasa na ba ako? Alien na yung topic? Nasa na ba ako? Nasa. Wordplay! Ilang beses na rin yun nasa. Okay, sige tara, let's move forward. At pag-usapan natin yung time machine. Let's move forward. Galing ako sa future, sabi niya kay Sayad yan. Mas advanced daw siya, yan ang tinatalak. Bumalik siya sa past para daw iayos lang. At saka baguhin yung ilang nagaganap. Sa future, kampiyon daw siya, dito nagyayabang. Ulol kasi nungalingan lang ang iyong nilalahad. Kasi di mo babaguhin ang iyong nakaraan kung maganda yung buhay mo dun sa hinaharap. Alam mo kung bakit ko alam?
Kasi, aparato. Ang ina ka, ha? Galing din ako sa future. Tininin, tin, tininin, tin, tin, tininin, tin, tininin, tin, 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 tininin. Oo, totoong galing ka sa hinaharap at pinadala ka namin, bitch. Para si Sayad burahin alaala niya kasi sa time travel nag-snitch. Tapos ang bungad mo, galing akong future. Nagpabibo? Sigurado ka bang hindi ka bobotol? Ngayon alam mo na kung ba't ako nandito. Kasi nilabag mo na rin yung protocol. At sinasadya niyang labagin yung protocol kasi ang totoo doon sa hinaharap, ito, yung pagiging champ hindi nakuha. O umabot yan ng finals, kaso lang binadibag ni Duma. Kaya binabago mo yung timeline mo para mag-champion kang Banuka, kaso nasagi mo yung timeline ko kaya mababago yung resulta. Binabangga. Nasagi. Binabangga. Sinagi ng gusto yun. Kino-collab na nito si EJ dun sa laban. Di ka ba naiinsulto, brother? Di natin dapat yan payagan. Kasi mas mahuhusay tayong rapper. Kaya galingan mo dyan, punyeta ka, na baka sana ating battle. Ngayong pinatay ko na yung current, dapat mawala na rin yung power. Medyo bungi-bungi yung round niya eh, pero solid yung ano, no? Yung ender niya. Yun, ganyan, ender din. Katulad ng round 1 niya. Pero patsi-patsi nga yung kung paano niya... Tsaka yung talon ng angulo. Medyo hindi clockwork. Parang kulang ng mga connector. Parang palagay ko pinilit niyang bumuo ng round parang ganun. Para makabuo siya ng round. Parang usually naman second round yung mga ganito talaga eh. Yung mga Yung list mo na ano eh, na sound na round. No? list perfect na parang ito na yung huli mong kinabisado na round, di ba? Pwede na to, ganun. Nabanggit mo na din. Pag nagkakabisado ka, isang per round ba siya? O nari, round 1 muna, tas round 2, round 3, o kalat-kalat yung kasi ikaw busy ka bukod sa battle rap, meron ka pang ibang mga kung ano-anong shit. Pero paano ka magkabisa ng ano? Hindi, yun nga. Siyempre, para siyang puzzle pieces eh. Pag may linya akong nabuo, alam ko na agad kung pang round 1 yun eh. Alam ko na agad kung pang opener yun. Alam ko na kung... So, nakikita ko na eh. Kumbaga, magkakahiwala yung ano ko dyan eh. Lalagay ko lahat ng mga... Di ba sa puzzle, di ba yung mga nasa gilid, ganun yung shape. So, parang alam mo na agad eh na itong shape nito, pang ulo to ha. So, lahat yun, alam mo na agad. So, makikita mo na parang kulang tong ano ha. Sa quantity mo na natitignan eh. Kasi ako, kung hindi siya quality, hindi ko rin siya isusulat na eh. Ino-note ko siya, pero hindi ko siya isusulat. Pero yun nga, pwede mo siyang ano eh, magkakaiba siya ng... Ano ba, ito yung pinakamahina, yun yung pinakalalakasan mo eh. Kung ano yung, yung round 2 mo yung pinakamahina, doon ka magkakram, doon ako nagkakraming. Kung feeling ko round 2 ko yung pinakamahina, dapat mas malakas yun sa round 1 at round 3 ko. Kasi ano na ako eh, kumbaga kung okay na ako sa round 1 at round 3 ko, ang mission ko naman, palakasin yung round 2 ko. Para hindi na nila alam kung, di ba, parang lahat sila pantay-pantay na mangyayari nun. Dapat wala kang tinuturing na ito yung pinakamahina na round. Dapat ano. Meron magiging pinakamahina na round doon. So, ang gagawin mo, mission mo is gawin pinakamalakas yun. I-edit yun para maging pinakamalakas. Solid. Para walang lalaylay. Ayan. Yo! Nag-line marking pa rin. Pati yung scheme ko sa future, palakpakan. Talaga naman na top tier. Congrats! Nabadibag mo yung GL last year. Nirebat lang. Medyo mahaba pa naman yung ano niya, yung niline map niya. Yun ba yung ano, yung time machine na alternate universe. Halos dulo ng round ni Sur, naka-ano dun eh, no? Parang dun siya Naka-angkla. Tapos narebat ng ganun lang. Yun yung delikado sa ano, no? Isang angulo. Na nakabase yung buong... Isang round mo nakabase sa isang angulo.
Kasi kayang basagin ng isang rebat katulad yan, magpo-proceed na si GL agad dun sa material niya. parang Tapos parang bura na yung round 2 agad ni Sorhenyo. nagsalaming ka pa, nagano ka pa, kumatanan, tapos sabay ganun lang. Totoo. Binasag ng ganun lang. Sure, palakpakan. Talaga naman na top tier. Congrats. Body bag mo yung GL last year. Boss, simula ng aking round 2, di ka pa rin magkakampyon. Kasi sabi nila GL, i-breakdown mo si Sur. And I'm like, that's hectic. Kung gagawin ko yan, ako'y magtutunog generic, di ba? Kasi pag GL, creative, matic. At least yung JD, aggressive, addict. Eto well-rounded. Tang-inang description yan. Kayang mag-jokes, kayang mag-bars. Yung keyword, kaya. Pero mediocre sa parehas. That's why he's playing 2. Sa well-rounded siya na stock imbis mag-breakthrough. Diyos ko, Sur. Naghihintay ka lang ng bagong release sa factory ng Meta habang kami yung overtime sa meeting room. Habang kami nag-a-adjust ng disenyo at ng tela, ikaw yung nasa fitting room. Flow, baliktaran, train of... Alam mo yung mga ganun na na parang nalilito ako nasan yung rhyme. Kasi parang masyadong maingay yung salita sa gitna. Ba yung tela. Kala mo dun Parang, bumalik dun sa fitting room. Alam mo, tapos na no? Parang akala mo dun niya puputulin sa tela. Tapos binalik niya dun sa fitting room. Nag-a-adjust ng disenyo at ng tela, ikaw Diba? yung nasa Dahil fitting sa pose ng bagong release sa factory ng Meta habang kami yung overtime sa meeting room. Habang kami nag-a-adjust ng disenyo at ng tela, ikaw yung nasa fitting room. Parang tinagma niya pa rin pala dun sa may Meta. May Meta, meeting room, tela, fitting room. Parang ganun yung ginawa niya palang... Nagkaroon lang ng preno sa gitna kaya parang nakakalito siya. Tignan mo. Nag-a-adjust ng disenyo at ng tela, ikaw yung nasa fitting room. Ulit. Ng bagong release sa factory ng Meta habang kami niya kasi yung tinigil overtime sa meeting room. Habang kami nag-a-adjust ng disenyo at ng tela, ikaw yung nasa fitting room. Masyadong maraming words sa gitna kaya hindi napansin. Hindi napansin yung internal. Kumbaga yung ibang mga words na nasa gitna, masyado siyang... Parang malayo na siya dun sa no? Hindi, parang siya, tumatawag din siya ng pansin. Hindi siya smooth na mga words. Diba? Parang tela. Alam mong alam mong dapat meron pa siyang... Kumbaga, kung mas malinis niya sigurong tinahi. No? Yung Tinahi, mga tela. Wordplay. Okay. Baliktaran, train of thought, kaya din ako mabibigla kung pati left field susubukan ngayong pausbong industriya. Pero kahit anong style yan, mag-iimbento yan ng kwento para lang pa-punchline. Sample, di ba may ghostwriter ka dati? Yes! Pero malaking insulto na mas mahal yung price tag kaysa sa produkto. O yung eksena, Pinoy Pawn Stars, ibang klase yung advice. Asawa ni Boss Toyo, may mabubulong na price. Pero nung nawala si Jo Marie, sa mga tropa nagpatulong. Si Dudong sa Messenger ay Gina G. Kasi kung walang price na nakikita, alam nyo PM is the key. See? Kaya ko rin maka-accuse ng line bite. Kasi yung wordplay mo kay Harlem na Medusa. Medusa, di ba galing yun sa kanta ng Tanya Markova? Oh shit! O hindi. Pag gumingiwit namumutla, binanggit lang yung Tanya Markova, namumuti na yung muka. Oh. Check nyo muna! Ang lakas nun kung totoong Tanya Markova yun. Kasi na-reinforce pa niya ng isa. Hindi lang siya isa Parang dinoble niya yung pako Ganun si lagi sa train of thought niya na parang akala mo ito na yung punto niya. Tapos parang sisegundahan pa niya ng related din doon. Tapos sakto kasi si Sur, parang madalas talaga siya mag-react sa mga bara ng kalaban na pagka hindi niya trip, nagre-react talaga siya
Kaya ayun, parang nanginginig na mumutla, parang ganun yung inaano niya. Ang lupit nung ano niya. Oh shit! O hindi. Pag gumingiwit na mumutla, binanggit lang yung Tanya Markova na mumuti na yung muka. Ang galing. Check nyo muna sa YouTube Medusa para you know how it goes. O ba't di maninigas sa Medusa na expose? Ngunit na itsura ni Sur. Parang mananapak mo. Parang sasapakin siya. Si Gian, nagulat din siya ba tumigil eh, no? Yung itsura ni Sur. Parang ano eh, Sa YouTube Medusa para you know how it goes. O ba't di maninigas sa Medusa na expose? Nakabite kasi sa lips eh, no? At kaya ko rin mamersonal, tangina. Kasi yung asawa niya, may ibang lalaki. Pero ayos lang na pananaw. Kasi may kabit din siya na ginagalaw. Kaya goods lang kay Medusa kasi patas naman daw. Okay lang maiputan siya sa ulo kasi may ass naman daw. Shit! Yan yung meta nila, Sur. Panis siyang fake joke sa fake news. Kaya yung ghostwriting, line biting, kabit, all fucking lies. Pero nice, di ba? Kasi ginamit ko yung style nyo. At ngayon mo alamin, yung GL gago lang. At impluensya mo na rin ng mistulang refleksyon. Kaya ikaw yung salarin. Talagang patay yan si Medusa pagharap sa salamin. Oo, masakit man sa dibdib na sumabay sa uso. Haba ng mga rounds Sinungaling tuso, pero sa pag-expose sa self ko, kita nyo yung puso. Habang ito, Damian Lillard daw, oh shucks. Ginamit lang yung JR0 para lumakas yung box. Fuck! Bumabattle para business. Yan yung truth and that's clear. Gustong mag-promote ng clothing, ako, ma-promote sa top tier. Kaya shoutouts sa Box and Dose, yon, itataas ang props. At ganito maging creative lumalabas sa box. Oh, ganyan mag-breakthrough, laging itodo. Yung tira Damian Lillard kasi galing logo. Oo, lumakas yung box dahil sa zero, pero di pa panahon. At alam mo na ngayon na may Giannis man yung Lillard, di ka pa rin magkakampyon. Dahil Ano ibig sabihin niya doon na may Giannis yung Lillard? Sino yung si Giannis? Si Antetokounmpo. Hindi, I mean, ano yung ibig sabihin doon? Siguro siya si... Ano yung metaphor doon? Siguro, kasi diba nakalaban ni Sur si JR0. Tapos yun parang yun yung tinuturing Na Lillard. Tapos si Giannis ata si Sur sa box. Tapos yung clothing ni Sur na box and those. Pero bakit? Ba't niya na-relate si JR0 kay Sur? Dahil naglaban sila? Naglaban si Sur. Yung kalaban ni Sur sa first round nung isa buhay, si JR0. Ah, okay. Kaya parang may linya si Sur na si Lillard yung something sa box. Parang ganun yung ano niya. Kinonekta ni Sur sa clothing niya. Tapos parang siya si Giannis. Ewan ko, hindi ko din sigurado eh. Hindi rin siya, parang obvious. Ulitin natin. sa box. Oh, ganyan mag-breakthrough. Laging itodo. Yung tira Damian Lillard kasi galing logo. Oo, lumakas yung box dahil sa zero, pero di pa panahon. At alam mo na ngayon na may Giannis man yung Lillard, di ka pa rin magkakampyon. Dahil Giannis. Alam ko sino yung Giannis. Giannis de Belen eh. Dapat nirebat ni Soriano. Giannis, halatang hindi ka. Dapat NBA yan. Pero anong alam mo dun sa round 2 ni Parang Gio? pareho sloppy yung round 2 nila. Parang ang kalat ng mga anggulo. Pumasok yung sinasabi mo na parang yun yung pinakang hindi malakas na round. Hindi malakas na round eh. 2. Alam mo yung parang ano lang. Sige, salpak mo lahat dyan. Kabisaduhin mo na. Di ba? Parang gano'n. Pwede na yan. Tanginang yan. Kasi ano eh. Malalaman mo kasi yung mga mga magagandang linya, hindi mo kailangan kabisaduhin kasi. Ayun. Malalaman mo pag pinilit mo lang kabisaduhin, just just for the hell of it eh. Okay. Tsaka mararamdaman mo yun na parang, kinabisado niya lang to.
Kasi parang medyo, may kita mo sa body language, may kita mo kung excited siya i-deliver o kaya kung para lang kumain ng oras, di ba? May ganun eh. Tama. Ano na ba to? Round 3 ni Sur. So, round 1 GL, di ba? Round 2, parang hirap, no? Parang di ako... Kung titignan mo na lang kung sino yung mas... Parang may mga magandang si GL, pero may mga dragging din siya. May mga makalat din siya. Ganun din si Sur. Pareho sila ng dito na. Sige, round 2. Butasan dito. Pwede na yan. Tsaka tournament yan eh. Ayun, ayun yung... Diba? Baga, ibang bumabattle, lalo na to si GL, diba? Parang, ito yung run niya, diba? Yan yung dyan siya nag-champion sa na yun. Mahirap, hindi ko mascorean ng wala akong mapili sa round 2. Parang, Para parehas nga nung parang parehas na impact eh. Ganun yung nila. Okay. Tingnan natin yung round 3. Round 3. Price na kawak-wak nun. Okay. May ganun ba? Di na ako maglilipat. 4 bars ang puta. Yan. Game? At syempre, dahil round 3 na, surprise quiz din tayo. Syempre. Gusto nyo? Game? At ang tanong, paano niya na-predict yung nagma-mother lines ni JD? A. Na-predict niya yon kasi nga God na siya at magaling siya mag-time travel? Or B. Pinarinig ni JD kay Acer yung mga bara niya tapos nilik sa kanya kaya nagawan niya agad ng angle? Ano sagot? A o B? A o B? Yung mga fans mo, A. Ano? A o B? Wala. Ang tama sagot, letter bugok! Huli ka ngayon! Tatanga-tanga kasi si JD. Pinarinig niya yung rounds niya dun kay Acer at ang mali lang nun si Gago, hindi niya alam na yung si Acer ang siyang roommate niyan sa kwarto. Kaya pala yung setup parang entrapment at yung Addictus yung natalo kasi yung Acer naging asset na siyang nagtimbre dyan sa kampo. Galing mo. Kala mo, di ko malalaman, ulul. Tingnan nyo, nag-iba na yung itsura ng pantas. Nag-iisip na ng katwiran. Meron nga kasing nag-leak sa kanyang as, kaya tingnan nyo, pinagpawisan. Arik, ano ba tong kaletsihan ng mga bago mo? Kung umasta, parang may dunong. Yung pala nagdadaya kapag naglalaro. May kakontsaba pang isang dudong. Parang Duterte lang at saka bato. Sa war on drugs nilang nasulong. Para mapuksa nila yung nagbabato, 2 Bisaya yung nagtulong. So, para ma-flip mo yung info, nag-imbento ka na yung linya, ninakaw kay Anthony Mampugay. Pues ngayon, tinatawagan ko dito si Anthony para magpatunay. Asan si Anthony? Meron ka ba nagma-motherline na ninakaw ni JD? Wala. Malinaw. Para makabars, gumawa ka na naman ng storya. Diba? Gawain mo na yan eh. Nakalusot ka na nga noon doon kila Plaridel at MB, pero di ka pa nakontento at ginawa mo rin kay JD. Para lang manalo, kredibilidad ng kasamahan niya sisirain. Para lang makabars gawa ng story ang di alam kung saan nanggaling. May water station ka? Tama lang pagtitinda ng water yung naging libangan mo't gawain kasi pag dumadating yung battle, laging ginagawa mo kapin. Ano? Sa paggawa ng storya, napakahilig para lang may maabot Anong cabin? Kapin. Capin. Capin. Okay. Station ka? Tama lang pagtitinda ng water yung naging libangan mo't gawain kasi pag dumadating yung battle, laging ginagawa mo kapin. Sa paggawa ng storya, napakahilig para lang may maabot siyang punto. Naturingan tapos ng engineering pero ba't ampaw yung pagbuo mo? Pwes laking kalsada ako, I'm sorry. Oo, sa construction ko natuto. Pag walang katibayan, bawat story, ako na bahala magpaguho. Talagang guguho ka sa akin ngayon, tangina mo. Di pa ako tapos. Arik, huwag kang magagalit sa akin, pare. Itong next angle ko, protesta. Basta mga isa buhay battles, naguhurado tong punyeta. Hindi mo alam yung rules, ha? Hoy, gago ka? Ano yung utak mo, pampesan?
Ano yon, may contest kung saan hurado ka, tapos ikaw din yung contestant? Gago ka ba? Oh, Slack 1 versus Class G. 30 versus Romano. Rapido versus G-Clown. Isa buhay yun lahat ah. Kasali ka sa isa buhay, ba't nagja-judge ka? O bibigyan kita ng 5 seconds para sumagot. Oo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Diba? Ah. Teka lang. Classy versus Romano. Nasira ng adlib yun. Classy versus Romano. Rapido versus G-Clown. Putang ina. Wait lang, inom lang ako. Hindi, maganda to. Rinsit to. Rapido versus G-Clown. Classy versus Romano. Oh, ayan. Shit. Fake choke ba to? Paano kung may... ito na, game. Hindi. Paano kung dikit yung laban ha, Enigma? E di may kapangyarihan tong si Loco na imanipula yung boto at ipanalo yung mas mahina para walang hirap yan sa trono. Kala ko ba tubig papuntang bay? E ba't nagmukhang sailor tong tukmol? Para lang makapuntang bay ay yung mga boats kinokontrol. Luni, ano ba tong panabong mo, punyeta? Wala ka na bang ibang makuha? Kaya nakalaban mo, Pidea, hilig mong humawak ng basura. Pwestong manok mo, machichicha. Ngayong nilabas niya aking gutom. Kaya nga sa arena, nakikita kanina ko pa pinapagulong. Ikaw, hindi ka henyo, ikaw ay nerdo na mayroong brain ng batang rofor. Manipula ng boto, nakaw konsepto, istoryang fake nawak ang author. Merong pan-leakage, aba kompleto na. Sobrang lame, galaw ang bopol. Ano na GL, kala ko henyo ka. Bakit sa stage wala kang honor? Ito na ba yung gusto mo? Karangalan, medalya? Ito, ginto. Kaya ba na-take mo yun, sir? Pues kainin mo, walang yaka, total magaling ka mag-spell. Pero di ka mananalo kasi medalya. Oo, mistake mo yan, sir. Pero may medalya. Tong medalya, ngayong binigyan ng L. Oh. Sakit na. Parang kanina pa niya sinasaktan si GL. Pag binibigyan ng award si GL, masakit. Oo, kanina yung ano, di ba, medal. Tapos sabay ngayon. Anong masasabi mo sa ganyan, sa mga physical contact sa battle? Alam ko, may isa kang battle na parang nagkaanuhan din kanino ba yun? Teka. Kay Harlem. Tama, di ba? Tama ba ako? Anong mo dyan? Take mo dyan sa ganyan? Parang ano yun, touchy subject yan. Wordplay. Hindi, narinig ko lang yung kanina dun sa URL. Pero, ayun, kasi yung nangyari sa amin ni Harlem nun, parang, hindi niya natanggap na parang masyado ko siyang kinukupal, kaya nag-react siya, o parang, hindi nila matanggap na yung pagdating ko dun sa sunugan, parang biglaan, tas sabay. Hindi, saan ba nagsimula yun? Yung parang pinalo? Hindi, yung, di ba nung kay Akata, yung gano'n sa palo sa pet, gano'n. Tas sabay yung kay Harlem, parang sinubukan niyang gayahin. Tapos ginantihan ko siya. Tapos nung ano na, parang umiinom siya, nung ginawa ko yun, parang abang nabugan niya yung tubig, ewan ko kung sinadya niya o hindi niya sinadya. Parang doon na nagsimula yung parang nagka-argumento namin dalawa na ano. Sa tingin ko naman, opinion ko doon, kung di naman siya necessary, ba't kailangan gawin? Kumbaga antics lang yung tingin ko doon eh. Parang gagawin mo ba yan kasi gusto mong pakita na sobrang angas mo o gusto mo lang distrahin yung kalaban mo? Paano kung may case na pumalag yung kalaban mo, di ba? Handa ka ba doon sa ganung senaryo? Parang ganun yung... Totoo. Ganun yung nangyari. Para sa akin, ano ko lang doon, sa tingin ko parang... Depende kung gaano kayo ka-close din eh, no? Sa amin kasi, di naman kami close nun eh. Parang yun yung unang beses na nagkita kami. Tapos parang ganun. Siguro, ang ano niya din, parang pwede niya akong mamain. Kasi bago nga ako dun sa... sa akin naman, parang... Kung parang... Dahil may camera, kaya ganun, para mapakita na ano. Sa akin naman, hindi naman ako pwedeng parang maggaguan lang tayo dito. Parang ganyan sa akin. Pero sa tingin opinion ko doon, kung di naman siya kailangan, katulad nito, di ba? Parang masyadong madiin, di ba? Parang ganun, di ba? Parang pwede naman kung iano mo, okay lang. Pero ganun lang naman. Siguro, inaano ni Sur dito,
hindi papalag si GL. Parang ganun yung... Parang pinapakita niya sa body language Oo, niya. parang hindi papalag si GL kasi ganyan. Kasi yun yung katulad nga sinabi mo, di ba? Parang kulang kay GL angas. Oo. Parang gini-G-check nila si GL na nire-reinforce. kaya mo ba talaga? Pinapakit, ano niya. Inaano niya. Ganun yung ano niya. Ang ano ko naman dyan sa round na yan, ang gusto kong itanong sa'yo. Kasi di ba nabanggit ni Sur na yung linya ni JD, pinarinig ni JD kay Acer, kaya nalaman ni GL. Ikaw, pagka may laban ka, may iba bang taong pinaparinggan ng pyesa mo o solo lang, ganun? Siguro siguro mga close ko na mga tao. Tropa, ganun. Pero hindi mga rapper eh. Parehas pa. Hindi rin mga tropa eh. Mga wala ko, sino kasama ko? Sa akin, Mga utol ko. kapatid na. Oo, ganun. Kumbaga, kahit sila naman yung parang walang masyadong paki doon. Pero ang naano mo lang, gusto mo lang makuha yung parang appreciation. Oo, kasi alam ko na reaction ng rapper eh. Gusto ko makita yung reaction ng hindi rapper eh. Pero sa mga kapwa rapper, hindi ka nagpaparinig. Ganun. Kapwa rapper hindi. Hindi paparinig. Ano yung may dahilan ba kung ba't di mo pinaparinig o sariling ano mo lang din? O ayaw mo lang mag-leak, parang ganun. Gusto ko surprise. Gusto ko silang i-surprise. At saka yung iba rin, parang ganun eh. Parang, dati, yung iba pinaparinig ko, hindi naman buo. Parang magpaparinig lang ako ng linya. Pero minsan, yung mga tropa sasabi, hindi, gusto ko ma-surprise sa stage. Gusto ko doon ko unang marinig. Sa ano kasi ngayon, parang uso eh. Yung parinigan. Parang uso siya ngayon Kailangan ng validation eh. Diba? Kaya mahirap. Kailangan mong magpa-validate eh. Ang galing mo, no? Ang galing ng round. Parang plastikan na. Kailangan mong maramdaman yun. At pagiging na rin yun eh. Weapon na rin yun eh. Parang, lalong tumataas yung tingin sa sarili minsan. Hindi. Tsaka pag naparinig mo sa kapwa rapper kasi, parang na rin eh. Hindi ko alam eh. Ako kasi parang, pag hindi pa buo, ayoko. Alam ko na Lalo pag ako, alam ko na aandar yung balita eh. Lalo sinabihan siguro akong sa rapper status mo eh. Pagka So hindi talaga eh. Wala talaga naglilik eh. Pag nag-leak yung sa'yo, putang tapos kasi loony, tas sabay, kunwari may kalabang ganito kalaki. Pero yun lang yung gusto kong tanong dun sa round na yun. Pero overall, puro issue lang sa tingin ko yung binato ni Sur dun sa... Medyo round 1 ni Sur yung pinakamalakas para sa akin. Nandun na yung best lines niya. Yung reaction, yung solution. Round 2 medyo hindi ganun ka. Okay yung pagkaka-construct. Round 3 naman, parang round 2 rin. Parang, Tapos nag-choke pa siya. nag-choke siya tapos yung parang napasobre niya yung hampas kay Jill. Pero parang nag-sorry naman siya dito. Nadadala lang to si Sur sa Kasi niya. kailangan niya umabol eh. Pero napasobra. Mo yan, sir. Pero may medalya. Tong medalya, ngayong binigyan ng L. Butas yun. May balakas ba? Sorry. Sorry. Yo! Buong round 3 yung angle, yung pagiging hurado ko. Putang ina, kasalanan ko ba yun, boss? Kasalanan niya yun. Yung runner pala, yung runner. Yo! Selfie bars game! Ako si Sur! Pagkalaban ko Bisaya, sisitahin ko yung bigkas. Pag yung biko naging biko, ew, nakakadisgust. Ako ay racist sa words. In short, grammar Nazi. Kaya di nabibilib. At pag yung pronounce naging pronouns, ako'y nagiging sensitive. Oh, may addiction to sa diction. At parusa to. Tomato, potato, potato. Kaya pag sinabi kong good, sabihin nyo news, good. Yes. Pag sinabi kong bad, sabihin nyo news, bad. Again, good. Si Sur ay aggressive. Yung galit yung umangat. At oo, malakas sumabat. Kaya bad. Yung anger lang nagdala.
You know what I mean? Naging sick dahil sa bat, parang COVID-19. Pero good. Finalist ng isa buhay at buntik magwagi. Good. Sa Royal Rumble ka panalo, 4 yung naggapi. Oo, good. Gusto mong tumatak yung ipagmamalaki, kaso bad. Walang may pake. Sadness, bro. Kaya gumawa to ng kanta, yung title Hapunan, Distract sa Dunggalo. Kasi sila ray walang ambag sa piging at pagsasalo at nung taghirap na raw sa rap, sila'y lumisan din. Ngayon kami naman magtatanong, saan ka nung quarantine ha? Mister, sanay ako na wala akong fan, pero wala tong takas. Kung sanay ka na wala kang fan, ba't wala ka dun sa barracks? Kasi takot yan pag no crowd, pag mahina volume, claustrophobia, may fear sa small rooms. Sur Maria Josep, habang sa YouTube ka nanonood, swabe lang at no stress. Kami naman lumuluwas, kaliwat ka ng swab test. Vaxcert, sa airport, sa boat at bus. And you know what sucks? Abang ikay tinatanong about box and dose, kami naman tinatanong kung ilang dose ang vax. Oh, dito Box and dose and box. And you Yun yung ano ni Sur, di ba? yung clothing line niya. what sucks? Abang ikay tinatanong about box and dose, kami naman tinatanong kung ilang dose ang vax. Oo, di tumigil na kumayod. Di tumigil na kumayod. Di tumigil na kumayod hanggang nahubog na lang. Ikaw, pagkatapos ng hapunan, natulog ka lang. Kami, sa kadiliman nagsunog ng kilay at ng baga, habang ikaw ay nakalimot na may bagong umaga. Ano sur, madrama? Kung ikaw may teardrop, tears of joy sa amin. Visayas, Mindanao, doon pa nang galing. Sige, laitin mo Bisaya, walang hesitation. Masisita mo diction, di yung dedication. O ginamitan ko ng puso, may apoy yung tugma. Pero kahit heartwarming, ikaw ang natusta. Kaya ano sur, ano na? Utakan palagi. Pero kung heart to heart talk, ikay walang sinabi. O ganon kaswabe. Nabanggit yung disgust, yung anger, yung sadness. Sadness, fear at joy, cause boy, I'm here and proud and he can't doubt na kita yung emotions inside out. Kaya ano sur, ender na, tahimik lang, di ka pa rin magkakampyon. Wala lang, manggago lang intention. At siyempre maglalag kung walang connection. Siyempre maglalag. Kaya, siyempre maglalag kung walang connection. Yung naglag na. Lag kong connection, kaya di mo mahulaan yung suntok kung saan magmumula na kahit henyo ka pa, di mo alam yung formula. Walang Diyos na tinatawag, wala nang roll call, ganyan ka pure tol at walang tira sa iba, lahat ay surbol. At tuloy good news, bad news, good. Mag-a-ascend pa rin ako in each and every tower at bad. Oo, bad news yan kay Romano at EJ Power. Okay, round 3. Ano sabi mo doon sa round 3? Parehas silang nagkaroon ng... Parehas silang may puntong nawawala sila. Oo. Pero kung sa round 3 siguro, mas natripan ko ng konti yung kay GL. Bahagya lang, no? Oo. Kasi parang... Parang dragging pa rin sila dito sa round 3, no? Parang pinaka naging basehan nila, parehas yung round 1 nila, no? Parang, Round 1 talaga. Round 2, ang hirap pumili. Parang yun yung worst rounds nila pareho eh. Tapos parang round 3 yung dikit din, pero yun yung sunod. Parang mamimili ka na lang parang kung sinong may lamang ng konti para manalo. Parang ganun lang yung nakikita. Kasi yung kay Sur, parang pure issue yung binato niya eh. Oo. Tapos kay GL naman, parang pang bato pa rin kay Sur. Parang ganun, ewan ko.
Pero sa'yo, anong... Like surface level sa narinig ko na kung hindi mo iisa-isahin yung talagang feel niya ng round. Parang round 1 yung malinaw na ano na round 1 yung malinaw na GL, round 2 tabla na pinakamahina nila, round 3 naman parang yung mediocre na ganun lang, ano. no, hindi siya ganun din ka ano eh. Dikit siya pero hindi siya controversial. Alam mo yun? Ganun. Hindi mo masyadong iisipin sa mga susunod na araw kung panalo ba talaga si GL, parang ganun. Oo. Pero alam ko na mas may malinis na GL dito eh, di ba? Ganun. Kaya parang medyo nahahabaan ako sa mga setup niya minsan sa round 2 tsaka sa round 3. Yun nga yung... Tapos round 1 din yung pinakamalakas ni Sur. Sayang, kung nailipat niya siguro ng round 2 yun, pwedeng bumalanse pa yung boto sa kanila. Kasi parehas round 1 yung malakas sa kanila eh. Totoo. Di ba? Totoo. Sige, tingnan nga natin judging na to. Flip top, uno versikulo 12. Isa po ay 2024 battle. Mag-iis pang beses para 7 judges to, di ba? Mga Mas mahaba yung kay Sur. laban na panalo tayo lahat pero ang boto ng Hurado 7-0 advancing sa tournament magigay para kay GL. Marami ring factor eh, no? Maliban dun sa round 1 panalo siya kahit natabla yung dalawang round. Sabihin na natin, bigyan natin ng tabla yung round 1 yung malinaw na ano. Yung kung babawasan mo rin si Sur sa ano niya, no? Sa oras, pati sa mga palo yung kay GL. Kumbaga, hindi mo rin pwede sabihin na parang ma-reinforce din nun yung panalo ni, ano, eh, ni GL dito eh. Eh, natanong mo tungkol doon, ikaw, anong opinion mo tungkol doon? Saan? Doon sa ganun, sa parang yung tapikan sa... Hindi naman magmamalinis. May mga, alam ko si Righteous One. Inalog mo eh. Inalog ko yun sa ano eh. Galing na ako doon! Hindi, meron pa yun. Yung wala sa footage. Wala. Kasi bago nangyari sa studio, naglaban muna kami sa court eh. Kaso ginawang free. Sobrang daming tao, hindi kami marinig. Alam ko yung sa ano, disaster na lang! Alam ko parang ginaganon-ganon ko yung wheelchair niya nun eh. Pero alam mo yun, para sa ano lang, comedic effect na ano. Walang personal na gigil. Walang personal. Tsaka hindi naman siya ano, kumbaga, nakakatawa lang siya tingnan. Kumbaga comedy yung ano niya, hindi para manakit. Alam mo yun, medyo comedy. Pero kung ano, battle rap, medyo ano eh, depende siguro eh, kung alam ba, ang angas tingnan nung ano eh, nung alam ba, batas price tag eh. Di ba? Parang pag may ganun na, pero dito kasi parang mabait kasi si GL eh. Di ba? Parang sinusubukan lang siyang galitin eh, parang ginagalit siya kung papalag siya eh. Ganun yung nangyari. Kaya parang hindi siya intense tingnan eh, parang na, pag fan ka ni GL, may inis ka eh, di ba? Parang, si Sureño, ano, bully. Oo, yung bula. Kaya parang nakita ko sa mga comments din, parang dami nagagalit kay Sur eh. Pero yun, sana na-enjoy nyo tong review natin. Halos 2 hours din to. Grabe, ang dami rin natin na pag-usapan. Sana na-enjoy nyo yung mga munti naming kuro-kuro at mga teorya, mga takes namin sa dito sa laban na to, Sureño versus GL. Bago tayo magtapos, meron ka bang gustong i-shoutout? Yun, shoutouts syempre sa Black Manila, sa Crown, tsaka sa mga tropa ko sa Bars Rizal. Check nyo nga pala yung Spotify ko, Raffian. Meron akong 2 kanta dyan. Tsaka gumagawa din ako ng mga reaction video. Pwede nyo ding i-check yan dyan sa channel ko. Yeah. Spotan ninyo, Raffian. Abangan nyo yung mga sunod na battles ni Raffian. Meron siyang, kailan sunod mo na battle? Secret, pero sa flip top, di ba? Isa boy ba? Hindi. Okay, so yun. Shoutout sa flip top, shoutout kay Arik, shoutout kay Sureño at kay GL. Mga malulupit na MCs. Hanggang dito na lang. Abangan ng mga susunod na episodes dito lang sa Break It Down. We out of here, boy!